Pagpasok pa lang ng lalaking ito sa kulungan, agad na natuwa ang mga preso at napatingin sa bagong kasamang ito. Pagpasok sa selda, labis na nagulat ang lahat dahil maging ang propesor ay kusang nakipagkamay sa kanya. Sa labas ng pasilyo, patuloy na isinisigaw ng mga tao ang pangalan, Jae-hyuk. Lumabas na si Jae-hyuk pala ay isang napakabantog na manlalaro ng baseball. Marami siyang nanalong marangal na titulo para sa bansa at nakamit ang mga record na walang makakatalo. At syempre, napakalaki rin ang kanyang tagahanga. Kaya bakit kailangang makulong ang isang napakahusay na tao? Ilang araw ang nakalipas, pauwi na si Jae-hyuk nang makatanggap ng text na humihingi ng tulong ang kapatid. Ginahasa siya ng isang manyak. Nang mabalitaan ito ni Jae-hyuk, agad siyang tumakbo papunta sa bahay ng kanyang kapatid. Hindi inaasahan, doon niya natagpuan ang manyak. Una, gusto lang ni Jae-hyuk na arestuhin ang tao at dalhin sa hustisya, ngunit mabangis itong lumaban. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng natamaan ni Jae-hyuk ang manyak, nagdulot ng matinding pinsala sa utak. Pagtatanggol lang sa sarili iyon. Ngunit dahil sa grabing pinsala ng manyak, hinatulan si Jae-hyuk ng korte na nagtatanggol sa sarili pero nasintensyahan ng isang taong pagkabilanggo. Hihintayin nilang gumaling ang manyak bago ipagpatuloy ang paglilitis. Kaya, mula sa sikat na baseball superstar, naging bilanggo si Jae-hyuk sa isang gabi lang. Sobrang tapat ang ugali ni Jae-hyuk. Kahit mayaman siya, hindi siya marunong magsuhol kaya sinusunod niya ang lahat ng sinasabi ng korte. Nagpaalam si Jae-hyuk sa kanyang luho at sumakay sa bus patungo sa kanyang bagong tirahan, ang bilangguan. Walang araw dito, kaya malamig at malungkot ito buong taon. May kakaibang inspection din dito. Pinaghuhubad ang mga bilanggo at pinapaupo sa ilalim ng kamera para suriin ang katawan. Dahil superstar sa baseball si Jae-hyuk, sobrang usisa ng mga gwardya. Pagkatapos ng lahat ng tseke, opisyal nang naging bilanggo si Jae-hyuk. Inatasan siyang makihati ng selda sa 6 na lalaki. Ang lalaking may salamin ay si Myung. Siya ay isang propesor. Dahil sikat si Jae-hyuk, agad siyang nakilala ni Myung. Ang mataba sa dilaw na damit ay si Boss Gundal. Siya ay miyembro ng gang. Ang kalbo sa tabi niya ay junior ni Gundal. Ang pinakamatandang lalaki ay tagahanga ni Jae-hyuk. Ang kasabay niyang pumasok ay si Bae Hoja, ulit na bilanggo. Nakilala na nila si Bae Hoja sa ibang kulungan. Pagkapakilala, oras na para tanggapin ang mga bagong miyembro. Pinisil nila si Jae-hyuk sa sahig at tinakpan ng mata. Tinorture nila si Jae-hyuk gamit ang matalim na brush, kaya siya sumigaw. Mabuti na lang, nagbibiro lang sila at ketchup ang ibinuhos sa kamay ni Jae-hyuk, hindi siya totoong pinahirapan. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang natulog at mapayapang lumipas ang unang gabi sa bilangguan. Kinabukasan, maaga silang nagtipon-tipon sa hapagkainan para sa almusal. Simple lang ang pagkain dito, pero talagang nasasarapan si Jae-hyuk. Masarap siyang kumain. Ngunit nang marinig niya si Myung na may 4 na dating kaso ng pagpatay at pagkakahiwa-hiwalay ng katawan ng chef, agad na natakot si Jae-hyuk. Hinintay lang niya ang pagbisita ng manager kay Jae-hyuk. Pagkatapos, humingi siya ng VIP room para sa kanyang pananatili. Ngunit hindi ito pinayagan dahil may 2 bagong commissioner na sumali, na sumasakop sa lahat ng espasyo. Sa oras ng pahinga, pinapayagang lumabas ang mga bilanggo para makahinga ng sariwang hangin. Nainip si Jae-hyuk at ayaw magsalita, pero patuloy na gustong makipag-usap si Bae Hoja. Ang kwento ay tungkol sa bagong silang na anak ng tagahatid ng pagkain sa bilangguan at hindi alam ng lahat ang ipapangalan dito. Iminungkahi ni Bae Hoja ang pangalang Malsim na ikinatawa ni Jae-hyuk at sinabing hangal ito. Walang ekspresyong sinabi ni Bae Hoja na pangalan iyon ng kanyang ina, kaya napahiya si Jae-hyuk. Nangako si Jae-hyuk sa sarili na mag-iisip muna bago magsalita. May libreng oras si Jae-hyuk sa kulungan, kaya pumunta siya kay Jimyong para magpakuha ng mansanas upang magsanay sa paghagis ng bola. Ngunit sinabi ni Jimyong na 50,000 won ang bayad sa transaksyon. Hindi naman nagkulang si Jae-hyuk sa pera, kaya pumayag agad siya. Maya-maya, inihayag ng tagapamahala ng bilangguan na may dumalaw. Ito ay ang ina ni Jae-hyuk, isang dating kasintahan. Hindi pa rin niya masabi sa ina na naghiwalay na sila dahil mahal nito ang kanyang ex. Nang umalis ang ina, nag-usap ng tapat sina Jae-hyuk at Jiho na kahit hiwalay na, nag-aalala pa rin sila sa isa't isa. Malungkot na hinimok ni Jiho si Jae-hyuk na magtiis pa ng kaunti. Naniniwala siya na makakalaya rin si Jae-hyuk sa bilangguan. Pagkatapos magsalita ni Jiho, nakipag-away agad si Jae-hyuk kay Gundal nang bumalik sa selda. Dahil di nakatiis si Jae-hyuk na makitang binubuli ni Gundal ang matandang kasama sa selda. Mag-aaway na sana sila nang biglang lumabas ang matanda, hinila si Jae-hyuk at pinatigil ito. Marahil gusto ng matandang ito na protektahan si Jae-hyuk. Sinabi ni Bae Hoja na walang pambili ng gamit ang matanda, madalas siyang tulungan ni Gundal. Kaya nagtatrabaho siya para mabayaran ang utang. Doon lang nagsimulang magbukas loob si Bae Hoja. Nakulong siya dahil nangutang para sa operasyon ng nanay pero di nakabayad ng hulog. Ngunit ngayon, bumisita ang kapatid at sinabi na napakahirap ng operasyon ng kanilang ina. Ginawa na ni Bae Hoja ang lahat, kaya bumuntong hininga na lang siya. Nakiramay si Jae-hyuk sa kwento pero di pa rin niya gusto si Gundal. Pinilit ni Gundal ang matanda na kainin ang buong kahon ng cookies. Tahimik si Jae-hyuk pero di ibig sabihin na siya'y matiyaga. Naghintay siya hanggang hating gabi para bugbugin si Gundal.
Dahil dito, tiyak na ikukulong si Jae-hyuk sa solitary confinement. Dinala siya ng warden sa opisina at inihain ng cake at tsaa. Akala ni Jae-hyuk ay may nakilala siyang mabuting tao. Humingi ang warden ng 30 milyon kapalit ang benefits sa kulungan. Ayaw ni Jae-hyuk sa pang-aabuso ng kapangyarihan, kaya tumanggi siya. Nagalit ang warden dahil di natanggap ang pera at ikinulong si Jae-hyuk sa solitary. Tuwang-tuwa si Kuya Gundal nang mabalitaan ito, pero nakaupo lang si Bae Oh-ja na umiiyak dahil humingi si Jae-hyuk ng tulong para maglipat ng pera para sa pagpapagamot ng ina ni Bae Oh-ja. Sa madilim na solitary cell, may mabait na gwardiya na nagdala ng instant noodles kay Jae-hyuk. Nag-usap sila ng masinsinan dahil matagal na silang magkaibigan. 2 araw pa lang ang warden sa bilangguan. Ang paglipat ng warden dito ay dahil kay Jae-hyuk. Bumalik ang oras sa high school. Ang warden ay si Junho, kaibigan ni Jae-hyuk sa baseball. Marami silang naiuwing championship trophies para sa paaralan. Dahil malayo ang bahay nila, sa coach sila tumira. Noon, mas mahusay at matalino si Junho kaysa kay Jae-hyuk. Dahil parehong bihirang talento sila, maraming koponan sa Seoul ang gustong kumuha sa kanila. Agad silang dinala ng coach sa lungsod, ngunit na aksidente sa daan. Pumanaw ang coach at malubhang nasugatan sina Junho at Jae-hyuk. Nakaligtas sila pero umabot ng 2 taon bago sila gumaling. Nawalan ng gana si Junho sa baseball habang nanatili si Jae-hyuk para sa coach. Lumipas ang panahon, naging sikat na baseball player si Jae-hyuk. Si Junho naman ay naging pulis. Kabalintunaan ang muling pagkikita nila bilang bantay at bilanggo. Nakitang matapat si Jae-hyuk, kaya pinayuhan siyang huwag masyadong mabait sa hindi kilala. Ang matandang tinulungan ni Jae-hyuk ay may 9 na kaso at nakakulong ngayon dahil sa pagpatay. Labis na nagulat si Jae-hyuk. Hindi niya inakala na tumulong siya sa isang masasamang loob. Umuulan na ng niyebe sa loob ng bilangguan. Masayang pinagmasdan ni Jae-hyuk ang pagbagsak ng niyebe. Lumapit si Bae Oh-ja para kausapin siya pero hindi siya pinansin ni Jae-hyuk. Sinabi lang ni Jae-hyuk na gusto niya ng ice cream at tahimik na lugar. Pero dahil nandoon si Kuya Gundal, hindi niya ito ma-enjoy. Sinigawan ni Gundal ang errand boy na nagdala ng manok. Natakot ang errand boy at sinabing kinuha na ito ng ibang kwarto. Kinabukasan, nagdala ulit ang errand boy ng mga in-order ng mga preso. Nang pumirma si Jae-hyuk, nagsulat pa siya ng mensahe na may puso. Aalis na sana si Soji nang tawagin siyang muli ni Gundal. Binantaan ni Gundal si Soji na magdala ng kutsilyo. Kung hindi, maghihirap daw si Soji sa hinaharap. Napilitan si Soji na pumayag at malungkot na umalis. Habang paalis si Soji, kumatok ang kasamahan ni Junho at inanyayahan si Jae-hyuk sa opisina. Maraming tagahanga ng baseball sa bilangguan, kaya gusto nilang humingi ng autograph kay Jae-hyuk. Dahil walang magawa, pumayag si Jae-hyuk. Hiningi niya sa kasamahan ni Junho na kumuha ng kape at umupo para pumirma ng 100 papel para sa fans. Nang oras na para sa sariwang hangin, lahat ng bilanggo ay kailangang lumabas. Lumapit si Soji at ibinigay kay Jae-hyuk ang baseball na lihim niyang kinuha. Pagkatapos, inistorbo na naman si Soji ni Gundal dahil hindi pa niya nakukuha ang kutsilyo. Dahil takot, sinamantala ni Soji ang pagkanta sa seremonya para pumasok sa opisina ng kasamahan ni Junho. Pagkatapos, kinuha niya ang box cutter at pumunta sa simbahan para ibigay kay Gundal. Nakita ito ni Bae Oh-ja at alam niyang may masamang mangyayari. Nang gabing iyon, nakaupo si Gundal sa selda, naghihintay kay Jae-hyuk para maghiganti sa pananampal nito sa kanya kahapon. Pero kahit gaano katagal naghintay si Gundal, hindi dumating si Jae-hyuk. Nalaman na abala pa pala ito sa pagpipirma sa opisina. Kahit nakapirma na si Jae-hyuk ng 100 papel, sinabi niyang gustong-gusto niya raw pumirma kaya pinirmahan niya lahat ng blankong papel. Ang totoo, sinadya niya ito para manatili at hindi bumalik sa kwarto. Hating gabi na nang mapilitang paalisin ng kasamahan ni Junho si Jae-hyuk. Ilang segundo pa lang si Jae-hyuk sa kwarto nang biglang tumunog ang alarma. Maraming armadong gwardiya ang dumating para suriin ang bawat silid. Nakatayo ang mga bilanggo sa pasilyo, nakahawak sa ulo dahil espesyal ang araw na ito. Dahil may bigla ang room check ngayon. Gaya ng inaasahan, may nakitang box cutter sa locker ni Boss Gundal. Kaya't siya'y ikinulong sa solitary confinement ng 30 araw. Sa totoo lang, kunwari lang tanga si Jae-hyuk, pero hindi siya bobo. Habang nagpipirma, nakita ni Jae-hyuk sa kalendaryo na ika-13 ang room check. Si Jae-hyuk ang nagsabi kay Soji nito para makapaghiganti kay Gundal. Alam ni Junho to, kaya tinawag niya si Jae-hyuk sa gabi para mag-usap. Payo ni Junho, wag masyadong mabait dahil hindi mabuting tao si Soji. Bilang delivery man, tinatago ni Soji ang masasarap na pagkain sa kusina. Sabi ni Jae-hyuk, hindi niya tinulungan si Soji maghiganti, kundi dahil sa opisina, aksidenteng nabasa niya na rape ang krimen ni Gundal na nagpaalala kay Jae-hyuk sa kanyang kapatid na babae. Kaya kinamuhian ni Jae-hyuk si Gundal at tinuruan siya ng leksyon. Pagbalik nila sa selda, bigla silang nakarinig ng kaawa-awang sigaw.
Inatake sa puso ang tauhan ni Gundal, pero kalmadong nagbilang ang warden hanggang 10 para suriin kung nagkukunwari. Nang matigas na ang bilanggo, saka lang nataranta ang warden at tumawag ng ambulansya. Sa emergency, personal na nagsagawa ng CPR ang warden sa bilanggo para makahingang muli. Agad dinala ng warden ang bilanggo sa ambulansya na nag-iwan ng magandang impresyon kay Junho. Ayaw niya sa mga sakim sa pera tulad ng warden, pero ngayon, inimbitahan niya ito sa mamahaling kape. Pero hindi ito dahil nag-aalala siya sa buhay ng bilanggo, kundi sa takot na mawalan ng trabaho kung may mamatay sa shift niya. Nang marinig ito, biglang naisip ni Junho na nasayang ang mahal niyang kape. Malapit nang maganap ang ikalawang paglilitis para sa sentensya ni Jaehyuk. Bago iyon, tinuruan ni Bae Hoja si Jaehyuk ng maraming bagay para sa maayos na apela. Nakitang malapit si Bae Hoja kay Jaehyuk, kaya nagalit ang warden at pinauwi siya para lumipat ng selda. Bago umalis, malungkot na pinasalamatan ni Bae Hoja si Jaehyuk sa tulong sa operasyon ng kanyang ina. Hiniling din ni Bae Hoja na maging matagumpay ang apela ni Jaehyuk. May inihandaring maliit na regalo si Bae Hoja para sa kanya sa bintana. Bago ang ikalawang paglilitis, sumulat ang masamang warden ng negatibo tungkol kay Jaehyuk para sa korte. Kinabukasan, magkasamang sumakay sina Jaehyuk at Myeom sa kotse patungo sa korte para mag-apela. Sa paglilitis, may huradong nagbigay ng papel sa abogado ni Jaehyuk na nagsabing siya'y brain dead. Binugbog ni Jaehyuk ang manyak hanggang maging gulay, kaya sinabi ng korte na labis na ang kanyang pagtatanggol. Kaya't nanatili ang isang taong sentensya sa kulungan kahit patuloy siyang umapela. Ang mga kamag-anak na nakabalita ay hindi napigilan ang kanilang pagluha. Sa kabilang banda, si Ji Myeom ay matagumpay na umapela. Kahit nandaya siya ng 7 bilyon sa huling kaso, siguro dahil anak siya ng matataas, madali lang para kay Ji Myeom na makapag-apela ng matagumpay. Si Jaehyuk ay ibinalik sa bilangguan. Ilang oras siyang tumakbo sa ulan, galit na galit. Malinaw na ang manyak ang masama. Malinaw na nahuli ni Jaehyuk ang masama, pero siya ang nakulong. Ang batas ng Korea ay nagpapagalit sa mga tao. Pagbalik sa selda, naalala ni Jaehyuk ang regalo na sinabi ni Bae Hoja. Hinila niya ang PC sa bintana at unti-unting lumitaw ang ice cream sa harap niya. Ginamit ni Bae Hoja ang lahat ng ari-arian para bilhin ang ice cream na gusto ni Jaehyuk dahil lang sa aksidenteng sinabi niyang mahilig siya dito habang nanonood ng niebe. Nangako rin si Bae Hoja na kung magkikita sila ulit sa labas, bibigyan niya si Jaehyuk ng mas masarap na ice cream. Masaya at nasarapan si Jaehyuk sa pagkain ng ice cream. Habang natuwa ang warden sa pagpapatuloy ng sentensya ni Jaehyuk, ang sumunod na balita ay lubos na nagpanik sa kanya. Kumalat sa balita ang eksena ng pagtanggap ng warden ng suhol mula sa Big Brother na si Gundol. Hindi maintindihan ng warden kung paano nakuhanan ng video ang pangyayari habang nasa sulok siya ng kamera. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas, nasaksihan ni Junho ang panunuhol sa warden. Dahil alam ni Junho na magaling si Jaehyuk sa baseball, pinagamit niya ito para mahuli sa video ang katiwalian ng warden. Kaya't inaresto ang warden. Kinabukasan, pumunta si Jiho sa bilangguan para hanapin ulit si Jaehyuk. Dinalaw niya si Jaehyuk at umiyak nang makita itong nakakulong pa rin. Sa labas, inalon niya ang ina at mahinang kapatid na babae ni Jaehyuk. Kaya kahit saan ka man nakatira, magsaya ka lang at mamuhay ng masaya. Naintindihan ito ng tahimik na tao tulad ni Jaehyuk. Nang unang kumanta kasama ang lahat, malakas siyang umawit para bang isinisigaw ang lungkot sa puso. Pero simula pa lang ito ng buhay niya sa kulungan. Kakabalik lang ng tauhan ni Gyeongdal mula ospital nang makita si Jaehyuk, kaya sinaksak niya ito sa balikat. Mukhang hindi malala ang sugat, pero magdudulot ito ng seryosong problema sa bandang huli. Ginawa ito ng tauhan para ipaghiganti si Gundal dahil sinabi ni Soji sa ibang mga preso na si Jaehyuk ang nagsabi ng oras ng pagsusuri ng selda para maibigay niya ang kutsilyo kay Gundal. Kaya naghiganti ang mga tauhan ni Gundal kay Jaehyuk. Sa ngayon, hindi na masakit ang sugat ni Jaehyuk. Pagkatapos magpahinga, bumalik siya sa normal. Opisyal nang nagsimula ang kanyang buhay bilang bilanggo. Para sa kaligtasan, inilipat siya sa ibang selda. Napaka-misteryoso rin ang mga preso dito. Sa oras ng pahinga, may pinag-usapan sila nang hindi kasali si Jaehyuk. Pagbalik sa selda, nagtulungan sila. Si Yongsik, ang tagapaghatid, ay naging insider sa utos ng tao sa loob. Si Kan ay nagbigay ng baluktot na wire kay Yongsik para ipakita ang paglabag sa batas. Kinuha ito ni Yongsik at tumakbo, pero bumalik agad dahil hindi ito magagawa. Mabutit nakatulog ang guwardiya na si Pang kaya wala siyang alam. Kinailangan ni Minchul kunin ang martilyo sa libro at ibigay kay Yongsik para asikasuhin niya bago malaman ni Warden Pang. Tumakbo si Yongsik at paulit-ulit na hinampas ang isang bagay. Maya-maya, napuno ng usok ang selda. Sa wakas, naging matagumpay ang misyon. Naluto at naging mabango ang instant noodles. Hindi pinayagang sumali si Jaehyuk kaya galit na nakulong sa kumot at natulog. Pero nang inanyayahan kumain, may hawak ng chopsticks para sumali. Ginamit pala nila ang martilyo para pabilisin ang thermostat. Pagkatapos, nagpakulo ng tubig para lutuin ang noodles. Kinabukasan ay araw ng paggawa para sa mga bilanggo. Lahat ay kailangang pumunta sa woodshop para magtrabaho. Bukod sa magaling sa baseball, marunong din si Jaehyuk gumawa ng upuang patiwarik. Walang magawa ang team leader kaya sinabi na lang kay Jaehyuk na magpahinga.
Dumating ang truck ng kahoy at tumakbo ang lahat para magtrabaho. Gusto ring tumulong ni Jae-hyuk pero pinigilan siya ni Dr. Go na nasa parehong kwarto. Dr. Go, may shoulder injury si Jae-hyuk, kailangan magpahinga. Pumayag ang team leader, binigyan si Jae-hyuk ng magaang trabaho, nagselos ang ibang preso. Sa gabi, sina Jae-hyuk at Dr. Go ay nag-overtime pa kasama ang ilang dosena. Sabi nila, di binabayaran ng overtime dahil kinukuha ng team leader ang pera. Sina Jae-hyuk at Dr. Go, pagod sa trabaho, pinauwi na sa kanilang silid. Doon nalaman nila na may bagong bilanggo sa kwarto. Ang bagong bilanggo ay tila lasing sa droga at laging tulala. Nagsalita siya ng bastos kaya binugbog siya ng lahat sa kwarto. Walang pakialam si Jae-hyuk, nakahiga lang at tinitignan ang litrato nila ni Jiho. Samantala, nagtapat din siya sa kanyang kapatid. Sabi ni Jiho, siya lang ata ang nagmamahal kay Jae-hyuk at wala itong pakialam. Nagtalo ang ate na walang lalaking lalaktawan ang mahalagang laban sa Seoul at lilipad pabalik sa Busan para lang magbigay ng gamot sa sipon sa taong hindi niya mahal. Marahil dahil hindi sila nagkakaintindihan at bihirang nag-uusap, naghiwalay ang dalawa. Pagbalik sa bilangguan ng hating gabi, nagising si Jae-hyuk sa kanyang pagtulog dahil sa ingay. Si Dr. Go ang nagsusulat ng reklamo tungkol sa pagtatrabaho buong gabi nang walang bayad. Nakapagsulat na siya ng reklamo na humihingi ng mainit na paliligo. Kinaumagahan, pagkakita sa warden na si Pyong, agad na nagsumit si Dr. Go ng reklamo tungkol sa pang-araw-araw na mainit na paliligo bilang karapatang sibil. Salamat kay Dr. Go, nakaligo sila ng mainit ng lubos. Hindi lang yan, si Dr. Go ay sumulat din ng petisyon na huwag pagtrabahuhin si Jae-hyuk sa pabrika ng kahoy dahil hindi pa gumagaling ang sugat niya. Ngunit itinago ni Jae-hyuk ang sulat dahil ayaw niyang makatanggap ng espesyal na pagtrato. Sa petisyon ni Go, pinagsabihan ang mga nangwaldas ng sahod sa paggawaan ng kahoy at tatanggap ang mga preso ng tamang sweldo. Ngunit lubhang hindi ito nagustuhan ng mga benepisyaryo. Kinabukasan matapos magtrabaho, may nagnakaw ng isang wrench. Natuklasan ni Warden Pyong na nawawala ang mga gamit kaya tinipon ang mga preso para suriin ang kanilang mga bag. Hindi inaasahan, may natagpo ang wrench sa bag ni Jae-hyuk. Lumabas na may naghinala kaya inireport ang team leader. Kaya nila ito ikinulong. Ikinulong si Jae-hyuk at ilang inggitero sa kanya ay nagsimulang maghasik ng gulo. Isa ang nagpatay ng ilaw at isa ang may hawak na wrench. Gustong bugbugin si Jae-hyuk, ngunit dumating ang team leader at pinigilan sila. Pero hindi rin pala siya mabuting tao. Dahil sa galit kay Jae-hyuk, sinira niya ang mop. Tumalikod pa siya at walang pag-aatubiling binugbog ang mga bilanggo. Ginawa ito ng team leader para babalaan si Jae-hyuk na huwag makialam sa kanyang gawain. Bukod dito, bakla rin pala ang team leader na ito. Inutusan niya ang mga tauhan na pigilan si Jae-hyuk at gumawa ng malaswa sa kanya. Mabutit dumating si Junho sa tamang oras para buksan ang ilaw at ikalat ang mga bastos na preso. Si Kang ang pinakamagaling na inhinyero sa pabrika ng bakal pero nakulong siya ng 3.5 taon dahil sa sugal. Si Dr. Go, ang pinuno ng pananalapi, ay naaresto dahil sa pagnanakaw ng 20 bilyong piso pero hilig pa rin niyang magreklamo. Si Han Yang ang batang amo ng pinakamalaking hot pot restaurant sa Korea. Nakulong siya dahil sa paggamit ng droga. Kahit anak siya ng mayaman, hindi siya pinalaya ng kanyang ina. Gusto niyang magsisi si Han Yang sa kulungan, kaya binantaan niya ang abogado na huwag ipagtanggol ito. Si Balchang, na matagal nang walang trabaho, ay nagnakaw ng truck ng cake. Sa huli, si Minchul ay nakulong dahil sa pagpatay. Dahil sa mabuting asal sa kulungan, nabawasan ang kanyang sentensya sa 25 taon. Ngayon, 3 taon na lang ang natitira. Habang mas nag-uusap ang mga tao sa selda, mas nagkakasundo sila. Kaya kinabukasan, kumain sila ng manok para mapabuti ang kanilang samahan. Pagkatapos kumain, lumabas si Jae-hyuk para kausapin si Junho. Labis na nagtataka si Junho kung sinong babae ang minahal ni Jae-hyuk. Nahihiyang sinabi ni Jae-hyuk na nag-break na sila pero ayaw niyang magkwento. Nalungkot si Junho at itinapon ang baseball kay Jae-hyuk. Akala ni Jae-hyuk madali lang itong hulihin pero hindi niya magawa. Ibinigay ulit ni Junho ang bola kay Jae-hyuk pero hindi pa rin niya nahuli. Para sa isang profesional na catcher, parang nawasak ang kanyang karera. Walang nakakaalam na nawalan na si Jae-hyuk ng kakayahang humawak ng bagay. Patuloy na tumatawag ang mga reporter sa direktor para makapanayam si Jae-hyuk. Unay tumanggi ang direktor pero nang makitang live ang ibang bantay, nagbago isip. Kaya pumayag siya sa mga reporter nang hindi tinanong si Jae-hyuk. Humingi si Jae-hyuk ng pahintulot sa direktor ng bilangguan para sa pagsusuri ng kamay, pero hindi inasahan na gagamitin nila ito para makipag-areglo. Ibig sabihin, kailangan pumayag si Jae-hyuk sa interview bago siya makalabas. Dahil sa trauma sa kamay, hindi pa kaya ni Jae-hyuk humarap sa media, binigyan siya ng panahon ng direktor para mag-isip. Hirap na ngayon ang kamay ni Jae-hyuk kahit humawak lang ng sabon. Malungkot siyang bumalik sa kanyang selda. Sinubukan siyang pasayahin ng mga kaselda pero hindi nagtagumpay. Sa labas, kinakausap ni Hunho ang doktor para magamot si Jae-hyuk. Pero pabaya ang doktor at kulang ang kagamitan sa bilangguan. Walang magawa, umuwi si Junho para kausapin ang kapatid. Di inaasahan, alam pala ng kapatid ang kasintahan ni Jae-hyuk at ipinakita pa ang larawan. Pamilyar kay Junho ang babae, parang nakita na niya ito dati sa ibang lugar. Lumabas na anak pala siya ng dating coach. Kinabukasan, dinala ni Jiho ang ina ni Jae-hyuk para bisitahin siya at nagkataong nakita ulit si Junho. Kahit matagal silang hindi nagkita, natural pa rin ang usapan nila. Dumalaw din ang kapatid ni Jae-hyuk pero hindi siya pumasok para makita ito.
Mula noon, lagi niyang inisip na kasalanan niya kung bakit nakulong ang kapatid niya. May music contest sa bilangguan at ang mananalo ay magkakaroon ng isang araw na pahinga. Hindi gaanong pinansin ito ni Dr. Go. Pero kahapon, sinabi ng asawa niya na ooperahan ng anak nila at kailangan siyang makita. Para makita ang anak, sumali si Dr. Go sa pagkanta at nagsanay ng husto. Malapit na ang contest at interview, pero wala pang sagot si Jae-hyuk sa director, kaya nag-aalala siya. Kaya pinilit ng direktor ng bilangguan si Jae-hyuk na magtrabaho sa karpinterya kahit may pinsala siya. Sinamantala ng leader ng grupo ang pagkakataon para bigyan ng maraming gawain ang lahat. Kung di sila makatapos, di sila makakakain. Kung may mabagal sa trabaho, problema na nila yun. Ang intensyon ng leader ay takutin si Jae-hyuk. Alam ni Doc Go ang kalagayan ni Jae-hyuk, kaya tinulungan niya ito sa ilang gawain. Habang kumakain ng iba, binantaan ng leader si Jae-hyuk gamit ang pamalo dahil mabagal siya. Pero di umiwas si Jae-hyuk. Dahil sa malakas na palo, dumugo ang ulo niya. Gusto ni Jae-hyuk magamot sa labas, kaya ginawa niya to. Nang ma-check up, nabigla si Jae-hyuk na malala pala ang pinsala ng kanyang braso. Di na siya makakapaglaro ng baseball. Dumalaw ang kaibigan niya at binili ang paboritong pagkain ni Jae-hyuk, na labis na naantig sa kanya. Dahil sa mabuting pakikitungo at sa pagkabigla, hinimok ni Junho si Jae-hyuk na magpatuloy sa pagsasanay at tiyak na gagaling. Nagawa ni Jae-hyuk dati, kaya magagawa niya ngayon. Hindi siya madaling sumuko. Nang gabing iyon, natulog si Junho sa ospital kasama si Jae-hyuk. Nausyoso si Junho sa pag-ibig ni Jae-hyuk, kaya tinanong niya kung sino ang unang umamin. Ngumiti si Jae-hyuk at sinabing si Jiho ang una. Sa gitna ng ulan, naalala ni Jae-hyuk ang nakaraan. Noon, tinuring niya si Jiho bilang nakababatang kapatid. Nang malungkot si Jiho, agad siyang isinama ni Jae-hyuk para kumain ng maanghang na tadyang. Kahit medyo tanga si Jae-hyuk, lagi siyang nagmamalasakit sa lahat. Sa hating gabi, isinulat ni Jae-hyuk ang kanyang pangungulila kay Jiho. Sa oras na ito, nagsimula na ang paligsahan sa pagkanta. Dahil premyo'y kalayaan, bawat bilanggo'y masigasig na nagtanghal ng buong lakas. Si Dr. Goy nanalo dahil sa magandang boses at hangaring makita ang anak na babae. Ngunit hindi inaasahan, walang gantimpala ng kalayaan. Ginamit ng mga hepe ang pagbabawas ng sentensya para pilitin si Dr. Go na tanggapin ang isang panayam. Hindi nila mapilit si Jae-hyuk, kaya't hindi nila matanggihan ng reporter. Di inaasahan, ang pumasok sa silid pag-uusig ay si Jae-hyuk mismo. Ayaw niyang magdusa ang iba dahil sa kanyang mga suliranin. Sa harap ng kamera, biglang inihayag ni Jae-hyuk na siya'y magbibitiw. Maging si Junho ay nagulat dito. Sa selda, si Dr. Goy binigyan ng kahon ng tinapay, ngunit di pinahintulutang makita ang anak. Nawalan ng pag-asa at sigla si Jae-hyuk, kaya walang natuwa. Inilabas ni Kang ang bote ng alak na matagal niyang itinago para maibsan ang kalungkutan ng lahat. Habang sila'y nakaupo, umiinom ng alak, kumakain ng tinapay at nag-uusap, nakita sila ng bantay na si Paeng. Hindi nag-alala si Jae-hyuk dahil alam niyang si Paeng ay hindi kasing sama ng iba. Si Paeng ang tumutol sa pagpapadala kay Jae-hyuk sa karpinterya, pero wala siyang kapangyarihang protektahan siya. Kaya wala nang magawa si Jae-hyuk. Tinawag ni Paeng si Jae-hyuk at sinabing, "Gusto kitang palusutin para magpa-check up sa gabi." Pero natakot si Jae-hyuk na madamay si Paeng, kaya tumanggi siya. Sa kabilang banda, pagbalik ni Junho sa trabaho, may nakita siyang papel sa bulsa. Naroon ang mga kahilingan ni Jae-hyuk. Gusto lang ni Jae-hyuk matulog ng walang alarm, kumain ng maanghang na ribs, uminom ng kape, at sabihin sa kapatid na di niya kasalanan. Ganoon lang kasimple ang pangarap ni Jae-hyuk, pero di niya magawa. Kaya si Junho ang tutupad ng kanyang hiling, kaya nanatili si Junho sa kama tuwing Sabado't Linggo, walang ginagawa, pinatay ang alarma at lahat ng tawag. Pumunta siya sa kainan, kumain ng masarap na maanghang na ribs at umorder ng 2 kape, mainit at malamig. Nang gabi, nagbihis si Junho at nagdala ng bulaklak sa kapatid na babae ni Jae-hyuk. Sinabi ni Junho na tutulong siya kay Jae-hyuk sabihin na di niya kasalanan ang nangyari. Kung mauulit daw, ganoon pa rin ang gagawin ni Jae-hyuk. Ayaw na raw ni Jae-hyuk na umiyak pa ang kapatid at pahirapan ang sarili. Sa huli, mga mapagmahal na salita ni Jae-hyuk para sa kapatid. Labis na naantig ang kapatid nang marinig ang tapat na mga salita ni Jae-hyuk. Ang tunay na nagdusa ay si Dr. Go. Wala siyang nilinlang ni hindi umiwas sa buwis. Nakulong siya dahil sinisi niya ang sarili para sa kanyang mga superior. Tuwing bumibisita ang asawa sa kanya sa bilangguan, nagtataka ito kung bakit padala pa rin ng kumpanya ang sweldo niya buwan-buwan. Mas malaki pa nga ang pinapadala kaysa dati. Hindi alam ng asawa na si Dr. Go ay nakulong para kumita ng mas malaki para sa pamilya. Bawat tao'y may sariling hirap na mahirap ipaliwanag. Kahit sa kamag-anak, mahirap magtapat. Si Minchul ay hindi naiiba. Noong gangster pa siya, may tauhan siyang si Jongwon. Tinuring ni Minchul na kamag-anak si Jongwon, kaya pinayuhan niya itong magbago at mamuhay ng maayos. Ngunit si Jongwon, sa kabataan, gusto mabuhay ng marangya kahit minsan. Minsan sa isang bar, inambus si Minchul ng kalaban ng hindi handa. Sinakal ng kalaban si Minchul. Sa kritikal na sandali, dumating si Jongwon para tumulong, ngunit napatay niya ang tao dahil sa labis na puwersa. Nahuli at nabuwag ng pulisya ang kanilang grupo. Hinatulan ng kamatayan si Jongwon at habang buhay na kulungan si Minchul.
Walang alam si Minchul pero marami pa ring sulat kay Jongwon. Nang sumagot si Jongwon, iyon din ang araw ng kanyang pagbitay. Narinig ni Minchul ang masaklap na balita at napaiyak ng hinayang. Kamukha ni Baljang si Jongwon noon, kaya mahal na mahal siya ni Minchul. Tinawag pa ng dalawa ang isa't isa na mag-ama. Si Baljang ay isang maliit na magnanakaw, naging likas na sa kanya. Isang linggo na lang, lalaya na si Baljang. Pinagtrabaho muna siya sa labas. May nawawalang pitaka. Kaya hinala nila na kailangan pang hubarin ni Baljang ang lahat ng damit niya. Nainis si Baljang dahil ganyan ang trato sa kanya dahil lang siya'y bilanggo at magnanakaw. Mabuti na lang at lumapit ang supervisor at nagsalita para kay Baljang. Nagpunta ang dalawa sa isang sulok para mag-usap sandali. Pagkatapos ay gumawa ng dahilan si Baljang para umalis. Nagpunta si Baljang sa malayo at may itinapon sa basurahan. Siguro alam ng supervisor na ninakaw ni Baljang ang wallet pero hindi niya inungkat. Naniniwala ang supervisor na may pagkakataon pang magbago ang mga kabataan pero ang ugali kaya. Sa bilangguan, may kompetisyon sa paggawa ng kahoy sa araw na iyon. Ang mananalo ng unang pwesto ay makatatanggap ng 5,000 won. Lumahok din ang magaling na si Dr. Go. Sa simula ng kompetisyon, isinama niya si Jae-hyuk bilang katulong. Hindi inaasahan, nakita ni Jae-hyuk na ang karpintero sa tabi niya ay napakahusay kaya nakalimutan niya si Dr. Go. Sa pagtatapos ng kompetisyon, ang karpintero sa tabi nila ay nanalo ng unang pwesto. Si Dr. Go ay ginawa ang kanyang makakaya at nakuha rin ang ikalimang pwesto na may 30,000 won. Ang premyo ay ililipat sa account ng bawat isa. Dahil may inspeksyon ng silid, agad nilang sinira ang mga ipinagbabawal na gamit. Kaya nang dumating ang mga pulis para mag-inspeksyon, wala silang nakita. Ngunit natuklasan ng tusong direktor na ang relo ni Baljang ay natamper, nagpapakitang may maliit na matalim na bagay sa silid. Sinubukan ni Warden Pang na ipagtanggol si Baljang pero hindi nakinig si direktor na. Kahit ang prestihiyosong si Minchul ay yumuko at nagmakaawa para kay Baljang, ngunit walang nangyari. Pero hindi alam ni Baljang ang gagawin. Lalaya na siya sa kulungan sa susunod na linggo. Handa na si Baljang na ipagkanulo si Minchul at akusahan siya na may-ari ng relo. Isang araw lang hiniram ni Baljang kaya nakulong si Minchul sa solitary ng dismayado. Hindi inasahan ni Minchul na ipagkakanulo siya ng pinakamamahal at kinamuhian na si Baljang ng buong selda. Nang bumalik si Minchul sa selda, hindi inaasahang mahinahon pa rin siya kay Baljang. Naintindihan ni Minchul na bata pa si Baljang at mahaba pa ang buhay, kaya hindi na dapat makulong pa. Umasa lang si Minchul na magiging maayos ang buhay ni Baljang sa hinaharap. Naantig si Baljang dito pero napaiyak din siya sa kahihiyan. Nang pinalaya si Baljang, matagal na nakatayo si Minchul, parang amang nagpapaalam sa anak. Tungkol naman sa premyo mula sa karpinteryang paligsahan, si Dr. Go ay masigasig na nag-imbita sa lahat sa workshop na kumain ng cake. Samantala, nalulungkot si Samjay dahil walang pumasok na pera sa kanyang account. Kilalang kilala niya ang sakim na team leader, kaya hinala niya at kinuha nila ang pera, kaya galit na sinira niya ang lahat. Ayaw aminin ng dalawang sakim, ang team leader at si prison guard Lee, na sila ang kumuha nito. Iminungkahi ng hepe na mag-print ng statement para agad malinawan ang lahat. Wala nang nagawa ang team leader kundi sumunod. Talagang may 5 milyong won sa kanyang account. Ang problema, hindi niya alam ang tungkol dito. Noong araw ng paligsahan, nang manatili siya para ibigay ang account number, na isulat niya ang personal na account ng team leader. Gusto ni Warden Lee na mapahamak ang kanyang mga kasamahan. Dahil matapos siyang isumbong ni Dr. Go, bumaba ang mga benepisyo ni na Warden Lee at team leader. Bukod dito, mas sinusunod ng mga bilanggo ang team leader kaysa kay Warden Lee. Kaya kailangan ni Warden Lee ng taong mas susunod sa kanya. Sinaktan ni Warden Lee ang team leader para siya'y matanggal. Kaarawan niya ngayon, kaya naghanda ng chocolate cake ang silid. Sa labas, pinasalamatan siya ng direktor at binigyan ng baseball field. Ngunit hindi ito nakapagpasaya kay Jae-hyuk. Kahit matagal na niyang ninanais ito, hindi na posible. Malungkot na inamin ni Jae-hyuk na may cancer siya, kahit si Junho ay hindi alam ito. Lumabas na 12 rounds ng chemo ang pinagdaanan ni Jae-hyuk, araw-araw pagod. Tuwing gising siya, gusto na lang niyang mamatay. Ginugol niya ang kabataan sa paggamot habang nagsasanay ng husto. Bawat araw ay parang pahirap para sa kanya. Isinigaw ni Jae-hyuk ang lahat ng sama ng loob sa kanyang puso. Galit siya sa baseball. Pero naging superstar siya dahil dito. Pinuri siya ng tao at pinilit mag-ensayo kahit may sakit. Pagkatapos sabihin yon, umalis na si Jae-hyuk. May bagong miyembro ang silid, si Kapitan Yo. Krimen ni Kapitan Yo. Pang-aabuso sa sundalo hanggang mamatay. Bagong dating si Kapitan Yo, kumilos ng malamig at mataas. Ang unang kinausap niya ay si Jae-hyuk. Pero binanggit ni Kapitan Yo ang sakit ni Jae-hyuk sa baseball. Ang sensitibong paksang ito'y nagpatahimik sa silid. Pero tahimik lang si Jae-hyuk kaya walang naging away. Pagkatapos, siya at lahat ay sumali sa saya ng Buddhist festival. Sinipa ni Jae-hyuk ang shuttlecock ng 100 beses pero nahawakan ito kaya nawala lahat na ikinabigat loob ni Ji Kang ng lubos.
Dahil adik sa sigarilyo, gusto ng asawa niyang itago ito sa premyong pansit sa festival. Kung napalo ni Jaehyuk ang shuttlecock, makukuha ng lahat ang premyo. Si Ji Kang may sigarilyo, pero nahawakan ni Jaehyuk ang shuttlecock kaya nawala ang pansit at sigarilyo. Habang nalulungkot si Ji Kang, sinabi ni Dr. Go na ang susunod ay foot volleyball. Volleyball gamit paa. Kakaiba pero basta di kamay baka kaya ni Jaehyuk. Kaya muli umasa si Ji Kang kay Jaehyuk. Samantala, laging humihingi si Hanyang ng gamot sa sipon at inuubos para sumaya. Nakita ng mga kasama niya ito, kaya naisip nilang may sayad si Hanyang. Si Jaehyuk naman, humingi ng lastiko sa klinika para magsanay ng hawak. Pero di niya itinali ng maayos, kaya tumalsik at nawalan siya ng malay. Samantala, ang bagong kapitan yo'y naging malamig kaya inakala nilang autistic siya. Sumigaw si Kapitan Yu na di siya pumatay pero agad siyang pinigilan ng gwardya. Sa oras na yon si Junho ang pumunta sa nanay at kapatid ni Jaehyuk. Ang pag-aalala at ngiti ni Junho'y nagpangiti sa kapatid ni Jaehyuk. Noon pa man, may gusto na pala siya kay Junho. Nang manalo si Jaehyuk, may dalang bulaklak si Jaehee, pero kay Junho ang malaki. Ang litrato nilang dalawa ang pinakamamahal ni Jaehee noon. Pero nang matuklasan ni Jaehee na naiwan sa upuan ang regalo niya kay Junho, nakalimutan niya ang pakiramdam ng kabataan. Sa loob ng kulungan, masigla na naman ang kapaligiran dahil malapit nang maganap ang volleyball tournament. Habang si Mr. Kang ay tuwang-tuwa, dumating ang may-ari ng tindahan para magtanong tungkol sa sigarilyo. Lumabas na si Mr. Kang pala'y hindi lang adik sa sigarilyo, kundi cigarette dealer din sa kulungan. Walang gamot na available pero si Mr. Kang ay kampante dahil tiwala siya sa lakas ni Jaehyuk para manalo. Pero kahit gaano kalakas si Jaehyuk, baseball player pa rin siya. Kaya sa ugali, dapat sinalo niya ang bola gamit paa, pero kamay ang ginamit niya. Sa susunod na beses, kamay ulit ang ginamit niya na ikinalungkot ni Mr. Kang ng labis. Pero si Mr. Kang ay umasa pa rin sa festival bukas para sa panibagong pagkakataon. Pero Golden Bell ang paligsahan, kaya kailangan niya ng matatalinong tao. Medyo tanga si Jaehyuk at matanda na si Ji Kang, kaya hindi sila angkop sa laban. Si Dr. Go lang ang nag-sign up sa kwarto, kaya si Ji Kang ay umasa sa kanya. Sabi ni Ji Kang, kung manalo siya, gusto niya ng noodles. Pero gusto ni Dr. Go, hatiin ito sa lahat, kaya nawala ng pag-asa si Ji Kang. Kinabukasan, nagsimula ang laban. Sina Jaehyuk, Ji Kang, at Minchol ay sumigaw para kay Dr. Go kahit hindi nila maintindihan. Hindi na bigo ang inaasahan, si Dr. Go ay umabot sa finals, dalawa na lang sila. Kahit sinikap ni Dr. Go, mali pa rin ang sagot niya. Pero gulat nila, si Hanyang ang nanalo. Nalaman pala ni Ji Kang na si Hanyang ay cum laude graduate. Matalino siya pero nagdroga kaya naging tanga. Kaya si Jilihim na binili ni Kang si Hanyang ng maraming droga para sa isang deal. Kung matinong nanalo si Hanyang ng premyo, si Ji Kang ay bibigyan pa siya ng mas maraming droga tulad nito. Kaya si Ji Kang ay kumuha ng pansit, si Hanyang ng droga, at patuloy na naging masaya. Nang masayang bumalik ang lahat sa silid, dumating din si Kapitan Yu. Isang di nakikitang presyon ang nagpatahimik sa buong silid. Pero bigla, nakita ni Hanyang na napakagwapo ni Kapitan Yu. Biglang tinawag ni Junho nang lihim ang lahat ng kasama ni Jaehyuk sa kwarto. May plano pala si Junho na muling pasiglahin ang hilig ni Jaehyuk sa baseball para muling mabuhay ng positibo si Jaehyuk. Ito rin ang gusto nila, kaya mabilis na pumayag ang lahat. Agad na isinagawa ang plano. Pero sa halip na payuhan si Jaehyuk, gumamit sila ng ibang paraan. Gumamit sila ng dry ice para sa epektong parang panaginip, nagpanggap na coach para payuhan si Jaehyuk. Hindi inaasahan, ito ang nagpasigla sa kalooban ni Jaehyuk. Maaga pa, nakita ni Junho si Jaehyuk na nagsasanay sa baseball field. Itinapon ni Jaehyuk ang bola para ilabas ang kanyang frustrasyon. Marahang niyakap ni Junho si Jaehyuk mula sa likod at inaliw siya. Gabi na nang mag-usap ang dalawa. Takot si Jaehyuk na asahan siyang muli. Nag-alala si Jaehyuk pero tinanggihan ni Junho ang ideya. Sabi ni Junho, abala ang iba sa sariling buhay. Patuloy pa rin sila sa kani-kanilang buhay. Lumilipas ang oras, walang pinapansin. Umaasa si Junho na maglalaro pa si Jaehyuk bago magretiro. Pati si Minchul, binigyan si Jaehyuk ng workout gear. Ipinagbili ni Minchul ang paboritong radyo para dito. Ang pag-aalaga ng lahat ay nagbigay lakas kay Jaehyuk. Naging tagakanta si Hanyang sa kwarto nang mawala ang radyo. Muling kinuha si Kapitan Yu para sa interogasyon. Nakakagulat, habang naghihintay, kumuha siya ng upuan. Sinira ang salaming pinto at tumalon palabas. Nagpanik si Warden Pang at nagpadala ng tao para arestuhin si Kapitan Yu at ilagay sa solitary confinement.
Ngunit nang muling tumingin sa kamera, nakita ni Warden Pang na sinira ni Kapitan Yu ang pinto para iligtas ang may atake sa puso. Dahil sa guilt, personal na nagbigay si Warden Pang ng sausage kay Kapitan Yu at humingi ng tawad. Hindi nagalit si Kapitan Yu kundi masayang tinanggap ang sausage. Kinabukasan, may bumisita sa mga minamahal ni Jae-hyuk at Han-young. Ang nakaupo sa harap ni Han-young ay ang nag-akusa at nagpakulong sa kanya. Siguro gusto niyang tumigil sa droga ang kanyang mahal at magsimula ng bagong buhay. At ang babaeng kaharap ni Jae-hyuk ang pinakamamahal niya. Di inaasahan, sinabi niyang ito na ang huling pagkikita nila ni Jiho na lubhang ikinalungkot nito. Pagdating sa bahay, itinapon niya ang litrato nila sa basurahan at umiyak ng todo. Sa totoo lang, nang makipaghiwalay si Jae-hyuk kay Jiho, hindi rin masaya si Jae-hyuk pero may sarili siyang problema. Ayaw niyang maging hadlang sa bagong kaligayahan ni Jiho dahil sa kanya. Hindi lang si Jae-hyuk ang nainip sa buhay, kundi pati na rin si Kapitan Yu. Takot ang lahat kay Warden Pang, pero diretso ang tingin ni Kapitan Yu sa kanya. Naguluhan si Warden Pang sa nakita, kaya bumalik sa opisina at binasa ang resume ni Kapitan Yu. Pagkatapos basahin, labis na nagulat si Warden Pang. Nag-aral si Kapitan Yu sa Army Officer School bilang second lieutenant at nag-aral din sa US. Guwapo siya, mabuting tao, may katayuan sa lipunan, at iginagalang ng marami. Nabalitaan ni Warden Pang na namatay ang pribado sa pagkabigla, kaya lalo siyang naghinalang may lihim ang kaso ni Kapitan Yu. Sa katunayan, noong gabi ng interogasyon, sinubukan ni Kapitan Yu na kumpirmahin na may binugbog siya, ngunit hindi gaanong matindi para patayin ang pribado. Gayunman, dahil walang masusing investigasyon, inakusahan ng Army si Kapitan Yu at ikinulong siya. Kaya naging malungkot at malamig si Kapitan Yu sa lahat. Sinong mag-aakala na si Kapitan Yu ay nakasama ng ilang kakaibang kasama sa kwarto? Buong araw silang kumakanta, sumasayaw, at walang tigil na nag-uusap habang kumakain. Tuwing roll call, naamoy pa nila ang dumi sa katawan ni Han-young mula sa kubeta. Sa bilangguan, may araw ng piyesta na tinatawag na araw ng roll call. Ang silid na masunurin at malakas sumigaw kasama lahat ng miyembro ay bibigyan ng napakahalagang regalo. Kapag bumisita ang pamilya, pwede silang maghawak kamay at magdikit ng walang salaming harang. Kaya determinado silang panatilihing gising si Han-young. Nakitang pogi ni Kapitan Yu ng gwardya kaya sinabi niya sa lahat na Lunes ang araw ng roll call. Bago umalis, kumindat ang taong ito kay Kapitan Yu. Sa wood workshop, si Sang-ji ay naging hepe ng gawaan. Gustong akitin ni Lee si Sang-ji para patuloy na kurakutin ang sahod ng mga preso. Ngunit galing si Sang-ji sa hanay ng mga bilanggo kaya mahirap siyang kompromiso. Kaya pinilit si Sang-ji na gumawa ng 100 produkto kahit 50 lang ang kailangan. Pinressure si Sang-ji kaya pinilit niya ang mga tao na gumamit ng lagari. Nasugatan tuloy sila. Si Jae-hyuk naman ay sa gawaan sa araw at naghahagis ng bola sa gabi. Mahina pa ang braso niya kaya hindi pa gaanong tumpak ang mga hagis niya. Pero kung siya'y masipag magsanay, tiyak na magtatagumpay siya. Dumating na ang araw ng roll call. Hindi binigo ni Han-young ang lahat at nagawa niyang mag-roll call ng maayos. Nagulat si Jae-hyuk sa tabi niya at alam ng iba paano samantalahin ito. Karaniwang sinisira ng masamang gwardya ang mga reklamo sa mailbox. Sa araw ng roll call, may mamamahayag na sumama kay Jae-hyuk at inimbitahan siya para sa panayam. Agad niyang binanggit ang liham reklamo ni Dr. Go. Pagkatapos, pinuri ni Jae-hyuk ang direktor ng bilangguan bilang taong marunong ihiwalay ang pampubliko at pribadong bagay, kaya't siya'y maaasahan. Natuwa ang direktor sa narinig, kaya binuksan at binasa niya ito agad para ipakita ang kanyang kakayahan. Ang liham ay nagmungkahi ng botohan para sa bagong pinuno ng wood workshop. Nakita ng direktor na hindi ito malaking bagay, kaya inaprubahan niya ito sa harap ng mga mamamahayag. Ito'y ipinasa sa pinuno ng operating area. Nagtaas ng kamay si Sang-ji para manatiling pinuno ng wood workshop, ngunit hindi tinanggap. Si Dr. Go, nang makita ito, ay nag-nominate ng sarili, ngunit bagong graduate lang siya ng high school kaya't hindi rin tinanggap. Hindi maaaring manatili si Sang-ji bilang pinuno ng wood workshop, kaya si Dr. Go ay nagboluntaryong inominate si Jae-hyuk. Kaya, ngayon ay may dalawang kandidato, sina Sang-ji at Jae-hyuk. Kapag bumoto ang mga bilanggo sa paggawaan ng kahoy para sa bagong pinuno, si Dr. Go ay gumawa ng flyer na nanawagan sa mga kapwa bilanggo na iboto si Jae-hyuk. Mukhang tapat si Jae-hyuk, kaya sikat siya sa kapwa bilanggo. Sina Jae-hyuk at Dr. Go ay sumasayaw para makakuha ng boto para kay Jae-hyuk. Masaya si Jae-hyuk sa araw, pero gabi-gabi hindi siya makatulog dahil kay Jiho. Siya'y nalulungkot. Kaya buong gabi siyang nag-aaral sa isang coffee shop. Mukhang kaibigan niya ito sa kolehiyo at lihim na gusto si Jiho, kaya hinahabol siya. Sa kabilang banda, si Jae-hee ang nakababatang kapatid ni Jae-hyuk. Pagkatapos ng trabaho, may boyfriend na dumating para sunduin siya.
Siya ang kapatid ni Junho, sumusunod sa utos na sunduin si Jae-hee. Sa wood workshop, si Jae-hyuk ay may 9 na boto habang si Sang-ji ay may 12. Kaya ang 4 na boto ay nasa kamay ng mga adik. Si Dr. Go ay lumapit at nagbigay ng flyer ni Jae-hyuk pero walang palitan, kaya mahirap silang makilala. Si Dr. Go ay hindi sumuko, nagmakaawa siya pero nabigo, kaya nagsulat na lang siya ng mga liham. Sa araw ng resulta, tiwala ang ngiti ni Jae-hyuk at talagang na-promote siya. Sa totoo lang, dahil ito kay Bae Ho-ja na nagbigay ng ice cream kay Jae-hyuk, naging tagahatid ng droga si Bae Ho-ja, lalo na ng stimulants, kaya kontrolado niya ang mga adik. At dahil doon, si Bae Ho-ja ay naging karibal sa benta ni Ji-kan. Matapos ang mahabang pagsasanay, sa wakas ay nagbunga ito. Tinamaan ni Jae-hyuk ang gitna, hindi dahil gumaling ang braso, kundi dahil ambidextrous pala siya. Kaya niyang itapon ang bola gamit ang 2 kamay, kailangan lang mag-ensayo para makabalik sa baseball. At dumating na rin ang panahon ng walang hadlang na pagbisita sa bilangguan. Naupo si Hanyon sa tabi ng kasintahan, hinawakan ang kamay nito ng malambing, ngunit tinanggihan siya ng walang awa. Si Dr. Go ay nakipagkita sa asawa. Tumaas ng triple ang sweldo, ngunit tila nalaman ng asawa ang lihim ng pagkabilanggo niya, kaya't labis siyang nabigo. Nag-aral siya ng doktorado, sana ginamit na lang niya ang talino para yumaman, kaysa magtiis sa ganitong krimen. Kaya't malungkot na bumalik ang dalawa sa kani-kanilang selda. Walang bumisita kina Jae-hyuk at Min-chul. Pinuntahan ni Kapitan Yo ang kanyang nakatatandang kapatid. Naniwala ang kapatid sa kawalan ng sala niya, ngunit wala ring magawa si Kapitan Yo dahil talagang pinaparatangan siya. Sa barracks, may mga anak ng mayayaman na nang-aapi. At ang target nila ay ang kawal na malapit kay Kapitan Yo. Nang gabing iyon, binugbog ng todo ang pribado hanggang mamatay. Pagkatapos, pinabihisan ng salarin ang pribado at nagkunwaring tumatawag sa pulis. Pagkatapos, ibinintang niya lahat ng kasalanan kay Kapitan Yo. Pagbalik sa silid, pinilit niya ang mga kasama na siraan si Kapitan Yo. Sa takot sa makapangyarihang tao, walang nangahas sumuway. Dahil nabugbog ni Kapitan Yo ang pribado at anak ng maimpluwensya ang salarin, sinisi si Yo. Hindi naniwala ang kuya na may sala si Kapitan Yo dahil may ebidensya ng shift card. Ibig sabihin, nung binugbog siya ni Kapitan Yo, ayos pa ang pribado at naka-duty. Nang gabing yon, inabuso siya hanggang sa namatay. Kinabukasan, dinala si Kapitan Yo sa psychological counseling. Na-depressed siya at inudyok ng katabi niyang preso. Hindi dating natatakot si Kapitan Yo, kaya nagaway sila. Niyakap ng preso si Kapitan Yo, itinulak sa mesa at sinuntok sa mukha. Dumating agad si Warden Pang para pigilan sila. Oras na para tumigil. Bigla, sinuntok ni Kapitan Yo ang bilanggo pabalik, kaya tabla sila. Pinarusahan sila ni Direktor Na. Bawal magpalitan ng sulat, tumawag, o bumisita ang pamilya nila sa loob ng 2 linggo. Bawat isa sa kanila ay binawasan ng 2 training point. Nagreklamo ang preso dahil lumalabag ito sa kanyang karapatan, pero ayaw magsalita ni Direktor Na. Kung hindi niya tatanggapin ang parusa, ililipat siya sa ibang silid. Nanahimik agad ang preso, takot na abusuhin siya ng matandang bilanggo sa bagong silid. Matigas ang ulo ni Kapitan Yo. Kahit ilipat siya sa ibang silid, hindi siya amin ng pagkakamali. Balik sa kwarto ni Juk, si Dr. Go ay may matinding sakit ng tiyan sa nakalipas na ilang araw. Sa takot na may appendicitis, si Dr. Go ay gustong magpagamot pero tumanggi si Direktor Na dahil may inspeksyon ng Ministry of Justice sa susunod na linggo. Nag-aalala siya na may mangyaring di inaasahan, kaya pansamantalang pinatigil ang panlabas na paggamot. Mahinahong nagmamakaawa si Kapitan Yo kay Direktor Na na payagan si Dr. Go na lumabas para magpagamot. Pinag-isipan ito ni Direktor Na at nagbigay ng kondisyon. Kung lahat sa silid ay tapat na sumulat ng kahilingan para kay Dr. Go na lumabas para magpagamot, papayag siya. Agad na napatingin ang lahat kay Kapitan Yo. Ang deadline ng pagtanggap ng kahilingan ay 9 PM bukas. Pagkatapos ng oras na iyon, hindi na ito tatanggapin. Alam ni Direktor Na hindi susulat si Kapitan Yo, kaya ginawa niya ito para kamuhian siya ng lahat. Talagang hindi pumayag si Kapitan Yo na sumulat ng liham. Ayaw niyang makilala o makaugnay sa sinuman. Nawala ng pag-asa ang lahat dahil sa lamig ni Kapitan Yo, kaya hindi na nila siya inabala. Kung si Hanyang iyon, si Ji Kang ay pumasok sana at binigyan siya ng aral. Sinisi ni Hanyang si Kapitan Yo sa pagiging walang puso. Sa banyo, marahang sinabi ni Jae-ok na naniniwala siyang mali ang pagkakasisi kay Kapitan Yo dahil siya rin ay dumaranas ng hindi maipaliwanag na kawalan ng katarungan. Ngunit ang pamumuhay sa labas na sagana o sa loob ng bilangguan ay buhay pa rin. Ang mga salitang iyon ay nagpaalinlangan kay Kapitan Yo. Kusang sumulat si Kapitan Yo ng liham na humihiling na palayain si Dr. Go mula sa bilangguan. Sinamantala ni Warden Pang ito para anyayahan si Kapitan Yo sa kape at marinig ang kanyang hinaing. Salamat sa mga sulat ng buong departamento, si Dr. Go ay pinalaya mula sa bilangguan.
Matapos ang pagsusuri, nalaman niyang may bato sa bato siya. Dahil masyadong maliit ang mga bato, kailangan itong ihi, at ang tanging paraan ay uminom ng maraming tubig. Kahit na labis ang kanyang sakit, si Dr. Go ay humingi pa rin ng reply letter mula sa kumpanya sa bantay na si Pang dahil kahapon, narinig niya sa asawa na 3 beses na itinataas ng kumpanya ang kanyang sweldo. Nagulat si Go, kaya kinailangan niyang tanungin ang direktor. Matapos basahin ang reply letter, si Dr. Go ay nalaman na may problema sila sa kontrata at gusto siyang sisihin. Nangako rin silang magbibigay ng pera para sa pag-aaral ng anak niya sa ibang bansa. Maganda ang alok pero masyadong mataas ang presyo, kaya si Dr. Go ay umiyak ng walang magawa. Kay Kapitan Yu naman, hindi niya alam bakit niya kinuwento kay Pang ang kanyang istorya. Sa barracks, laging nambubuli ang mga anak ng mayayaman sa mga karaniwang sundalo. Tuwing may gulo, si Kapitan Yu ang pumipigil kaya kinamumuhian nila siya. Pinatay ng mamamatay tao ang sundalo at pinilit ang lahat na isisi kay Kapitan Yu. Anak ng mataas na kongresista ang pumatay, kaya walang umaksyon sa militar. Kaya si Kapitan Yu ay nakulong ng walang kasalanan. Hindi naniwala ang kapatid ni Kapitan Yu sa kasalanan niya. Kaya araw-araw siyang tumayo sa harap ng gate ng militar para iapela ang kaniyang kawalang sala, ngunit binaliwala siya. Araw-araw, nakasalamuhan ng kapatid ni Kapitan Yu si Jang Hun. Pumayag siyang kumain kasama ang kapatid ni Kapitan Yu at inamin din na siya ang nagbigay ng duty paper ng pribado. Si Kapitan Yu ay pinagbintangan ng iba. Sa bilangguan, dahil walang nagawa si Jae-ok ng maayos, nasira ang kahon ng panulat, nahulog ang panulat, at ang mesa ay agad nabasag, kaya siya'y tinanggal sa trabaho. Ang posisyon ng tagapamahala ng wood workshop ay ibinigay kay Dr. Go. Sa loob ng silid, tila mas nakisama na si Kapitan Yu sa lahat. Dati, hindi pinapansin ni Kapitan Yu ang iba, pero ngayon nang tanungin siya ni Hanyang tungkol sa kape, humingi siya ng iced brown cup. Masigasig pa rin si Jae-ok sa pag-ihersisyo at paghahagis ng baseball. Laging kasama niya si Junho, pero ngayon, pinaalis siya dahil sa emergency. Isang bilanggo raw ang nagpakamatay. Sa totoo lang, ito'y pakana ng mga kasamang bilanggo. Pinilit nila ang isang bilanggo na magbigti para makapunta sa klinika sa labas. Mabutit natuklasan ito ng mga mapagmatyag na bantay. Ngunit ang pagpilit sa mahinang tao ay maaaring ikamatay na nagpasakit ng ulo ni Junho. Gayunman, nang kausapin ni Junho si Jae-hye sa telepono, agad siyang ngumiti. Mabuti si Junho sa pamilya ni Jae-hyuk dahil noong sikat pa ito, tinuring siyang tunay na kaibigan. Maganda rin ang pakikitungo ni Jae-hyuk sa mga kaibigan ni Junho. Naramdaman ni Junho na karapat-dapat si Jae-hyuk bilang pinagkakatiwalaang kaibigan. Hindi lang mabuting kaibigan si Junho, kundi napakatalino rin. Nalaman ni Jae-hye na si Junho ay warden at co-founder ng TR Media na bilyong halaga. Ngunit, hindi natapos ang lahat dahil maagang binawi ni Junho ang kanyang puhunan. Nung isuko niya yung career niya sa baseball, 1 taon na lang binigay niya para makapasa sa Police University. Para magawa yon, sobrang pinag-aralan ni Junho. Nung nalaman to ni Jae-hye, sobrang humanga siya, saka parang sa pagsasama ng dalawang Junho at ng kapatid niya, parang nabuhayan ulit si Jae-hye ng loob. Sa labas, unti-unting nawawala yung kasalanan ni Jae-hye. Sa loob ng kulungan, nakikiayon na si Jae-hyuk sa mga kasamahan niya sa selda. Mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya pantay-pantay dapat ang pagkain. Ang problema lang, si Hanyang laging nakadiyahe. Kaya madalas siyang hilahin palabas ni Mr. Kang para bugbugin. Parang unti-unti nang nasasanay si Kapitan Yu sa buhay na to. Hindi na siya malamig tapos hinawakan niya yung mga paa ni Jae-hyuk para tulungan siyang mag-push up. Si Min-chol, nagising siya sa gitna ng gabi para maglabas ng libro. Nalaman ni Min-chol sa sulat ni Dr. Go na sobrang dami palang hinanakit si Dr. Go. Kinabukasan, naghingi si Min-chol ng pabor kay Warden Paeng na palabasin sina Dr. Go para mag-usap. Sinisi ni Min-chol si Dr. Go sa hinahina nito kung saan sinamantala siya ng direktor na parang tanga lang. Magkano man ang ibigay sa anak ni Dr. Go para makapag-aral sa ibang bansa. Pero kung wala ang tatay at asawa, magiging masaya ba sila? Kaya Min-chol umaasa na mag-isip na mabuti si Dr. Go at itigil na ang pakikisama sa mga masasamang tao. Sa totoo lang, Dr. Go daw ay lubos na nagsisisi. Pero wala siyang laban ngayon. May mga tao na alam ang sitwasyon ni Dr. Go at gusto siyang tulungan. Inirerekomenda nila na pagbisitahin si Dr. Go ng direktor sa kulungan para pilitin. Dapat i-record ni Dr. Go. Kahit hindi sila makakapagpasok ng recording device, meron silang kakampi na lagi panig sa hustisya, si Warden Paeng. Hindi nagtagal. Dumalaw na ang direktor kay Dr. Go. Ginamit niya ang pera para pilitin si Dr. Go na magsisi ulit. Iminungkahi ng direktor kay Dr. Go na manatili pa sa kulungan ng ilang taon, hindi problema ang pera sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Dr. Go ay hindi na makapagtimpi. Ngayon, si Dr. Go ay sumigaw ng malakas. Sinumpang malas ang direktor.
Kahit taasan ang sweldo o paaralin ng anak ko, di na ako magpapakulong para sa kumpanya. Si Dr. Go ay nagsabing kailangan niyang makasama ang pamilya, naghayag na naitala ang lahat ng sinabi ng direktor, kasama ang mga kamalian. Oras na para harapin ng direktor ang hustisya. Nabagabag ang direktor sa paghahayag at nagulat si Warden Paeng sa bagong mukha ni Dr. Go. Samantala, dumalaw ang kapatid ni Kapitan Yu. May pag-asa raw para sa katarungan dahil may nagpunta ng magtestigo sa korte. Umiyak siya sa pag-asa at takot. Umaasang magkaroon ng hustisya pero natatakot sa realidad. Pagkatapos ng pagsasanay militar at paglabas, hinanap ni Jang Hun ang kuya ni Kapitan Yu. Pumayag siyang magpatotoo para kay Kapitan Yu. Dati, natakot din si Kapitan Jong Hun sa kapangyarihan at di nangahas magpatotoo. Dahil dito, naghirap siya sa sariling paninisi dahil mabuti si Kapitan Yu sa kanya. May pag-asa ang kuya ni Kapitan Yu at agad na naghanap ng abogado. Pero dahil nagsinungaling ang mga sundalo dati, mauulit ang paglilitis at mapaparusahan sila kung magsasabi ng totoo. Umaasa lang kay Jang Hun, wala silang magagawa. Minsan ay hinanap ng kuya ni Kapitan Yu si Jang Hun. Hindi inaasahan, hindi siya natakot makulong. Mas gusto niyang makulong kaysa mamuhay sa kasalanan. Dahil noong nasa hukbo siya, may sakit ang nanay niya. Dapat sanay nakulong siya ng mag-isa sa loob ng 15 araw. Pero pinakawalan ni Kapitan Yu si Jang Hun. Pinuri pa ni Kapitan Yu ang kanyang paggalang sa magulang. Pinahiram siya ng telepono para ipaalam sa pamilya na ligtas siya. Dahil sa kabaitan, maaalala ito ni Jang Hun habang buhay. Ngayon ay oras na para suklian ang pabor. Makikipag-ugnayan si Jang Hun sa ibang sundalo para magpatotoo sa korte. Pabalik sa selda, ngayon si Ji Kang ay may malungkot na sasabihin. Ang ika-6 niyang asawa ay nag-iisip na matanda na siya at may iba. Habang si Ji Kang ay nalulungkot, si Dr. Go ay tinawag ni Warden Pang para sa pribadong usapan. Hindi inaasahan, si Dr. Go ay malapit nang ilipat sa ibang bilangguan. Ang balitang ito ay labis na nakapagpalungkot sa kanya. Sabi ni Warden Pang, walang katarungan doon dahil puno ng masasama't mapanganib. Si Dr. Go ay dapat tumigil sa pagsusumbong para maligtas ang buhay niya. Kung may nangaapi kay Dr. Go ay pwedeng sumulat kay Warden Pang. Siya ang bahala. Si Dr. Go ay bumalik sa kwarto ng malungkot. Hindi siya nakatulog at tumingin sa buwan buong gabi. Naisip niya, yung asawa at mga anak niya. Pag umaga, kumakain na lahat ng agahan, minumura pa rin ni Mr. Kang si Hanyon, pero tahimik lang tinitingnan ni Dr. Go lahat. Pag sinabi niyang malungkot siya at lilipat na siya ng ibang kulungan, di matanggap ng buong silid tong nakakasakit na balita at malapit na silang umiyak. Kahit malungkot, sinubukan pa rin ni Go kumain. Pagkatapos kumain, tinawag ni Minchul si Dr. Go at binigyan ng pera para pamasahe. Ipinon ang perang ito para sa araw ng mga bata, pambili ng regalo para sa anak ni Dr. Go. Pero ngayon, parang mas kailangan ito ni Dr. Go. Nang umalis si Dr. Go, nagpaalam ang lahat ng may pag-aatubili. Dr. Go, tinitigan ng lahat, hirap na hirap umalis. Sinabi kay Juk, may regalo ako para sa'yo sa kusina. Kunin mo kapag umalis na ako. Dr. Go ay kinuha na, malungkot ang paligid ngayon. Walang gustong magsalita. Palabas ng pinto, sinira ni Warden Pang ang patakaran at tinanggal ang posas ni Dr. Go para makasakay siya ng maayos sa kotse at nagpaalam ng maayos na biyahe. Sa kwarto, binuksan ni Jae-hyuk ang kusina at nakakita ng diary. Nakasulat dito ang mga detalye ng mga pagsasanay at bilang ng mga paghagis ng bola. Labis na naantig si Jae-hyuk nang mabasa niya ito. Tuwing nagsasanay siya, si Dr. Go ay tahimik na nagtala ng lahat para tulungan siyang magkaroon ng karanasan. Sa huling pahina, si Dr. Go ay naglagay ng maraming pampalakas loob, umaasang babalik siya ng masigla. Kahit wala si Dr. Go, kailangan pa ring magpatuloy ang buhay ng mga naiwan. Habang nagdidilig, lahat sa kwarto'y may bisita maliban kay Minchul. Labis siyang nalungkot, pero di niya ipinakita dahil sanay na siya. Bigla, tinawag siya ni Warden Pang. May bumisita raw, di makapaniwala si Minchul. Nagulat siya nang makitang si Baljang pala ang bumisita. Nangako si Baljang na mabubuhay ng maayos at kikita para sa bahay. Paglaya ni Minchul, babalikan siya ni Baljang para makasama. Di nakalimot si Baljang sa amang umampon at nagprotekta sa kanya noon. Bumili si Baljang ng 100 hita ng manok at 100 karton ng gatas para sa kulungan sa pangalan ni Minchul para ipagmalaki siya. Para kay Jae-hyuk naman, dahil sa pag-udyok ni Dr. Go, mas lalo siyang na-motivate na magsanay. Ang pagpindot sa target at lakas ng kamay niya ay umuunlad araw-araw. Bukod dito, laging may dalawang mabuting kaibigan si Jae-hyuk. Gumawa rin si Junho ng speed measuring machine para kay Jae-hyuk para sukatin ang lakas ng kamay niya. Ang makina ay nakatayo lang at habang mas malakas ang paghagis, mas maraming layer ang napupunit, mas malakas ang kamay. Nang ihagis ni Jae-hyuk ang bola, masayang nagyakap sina Junho at Pai Oja dahil nagawa pa rin magtapon sa huling kahoy na layer. Pinatunayan nito na pinili siya ng landas ng baseball at hindi siya pababayaan. Gusto itong ipakita ni Jae-hyuk kay Jae-ho, pero pagkarinig ng boses nito, agad niyang binaba ang tawag.
Ngayon, napagtanto niya kung gaano siya katanga na makipaghiwalay kay Jae-ho. Sinadya ni Junho na dalhin si Jae-hyuk sa pribadong silid at iniwan ng telepono para hikayatin siyang kumapit sa pag-ibig. Pero wala siyang lakas loob na tawagan si Jae-hyuk, kaya bumalik siya para tanungin kung paano makaugnayan ang tagahatid sa kulungan. Gusto niyang sumulat ng liham ng pag-ibig para kay Jae-hyuk. Bago matapos ang sulat ni Jae-hyuk, may nagpadala ng bulaklak sa kanya na gustong makipag-date. Tatanggapin kaya ni Jae-ho ang pag-ibig na ito, pero baka nalulungkot pa rin siya na wala ng ugnayan kay Jae-hyuk. Sa bilangguan, may bagong bilanggo sa kwarto ni Jae-hyuk ngayon. Nang makita niya ito, naging tense ang sitwasyon dahil siya ang sumaksak sa balikat ni Jae-hyuk. Muntik na niyang sirain ang career ni Jae-hyuk. Dumating si Dongho at tumingin kay Min-chul ng matalim. Tinanong niya kung nasaan si Jae-hyuk. Mukhang gusto ni Dongho maghiganti kay Jae-hyuk. May dala siyang matalim na sipilyo at blade. Lahat ng ito ay ipinagbabawal na bagay. Nangahas pa si Dongho na bastusin si Min-chul. Dating notorious na gangster si Min-chul, kaya alam niya ang gagawin. Hinawakan niya agad ang leeg ni Dongho at dinurog sa bukal. Binalaan siya ni Min-chul na wag nang gumawa ng gulo. Pero nang makita si Jae-hyuk, nang aasar pa rin si Dongho. Gusto ni Junho ilipat si Dongho, pero puno ang mga selda. Si Gundal, kuya ni Dongho, ay inilipat sa ibang lugar. Kaya ngayon, gusto niyang ipaghiganti si Gundal. Para magawa yon, kailangan niyang umasa sa ibang tulong. Kaya pinuntahan ni Dongho ang matabang kuya. Walang pakialam ang mataba sa tinatawag na pagkakaibigan. Gusto lang niyang magdagdag ng tauhan para lumaki ang impluensya, kaya tinanggap si Dongho. Laging nasa tabi ni Jae-hyuk ang lahat sa kwarto para bantayan siya 24/7. Nakatuon ang mga mata ng lahat kay Dongho. Kung kakaiba ang kilos niya, agad siyang kokontrolin ng lahat. Nang gabi, pumunta si Jae-hyuk sa banyo at sumunod ang 4 na kasama. Pati ang malamig na si Kapitan Yo ay sumama na rin. Pagkakain ni Jae-hyuk, sumunod ang 4 sa likod niya para ihiwalay si Dongho. Nang maligo si Jae-hyuk, malapit na sumunod ang lahat sa kanya. Sa sobrang ingat, nadulas si Min-chul at muntik nang mabali ang likod. Gayunpaman, may kahinaan din ang ganitong sistema. Hindi palaging masusundan ng 4 si Jae-hyuk ng mabuti. Iyon ay tuwing lalabas sila para magtrabaho. Abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Napansin ito ng tuso si Dongho. Alam ni Dongho na mag-isa lang si Jae-hyuk sa pagtatapon ng basura, kaya't nagplano siyang patayin ito. Binigyan ng mataba si Dongho ng lighter at ng solvent ang kasamahan nito para magsimula ng sunog. Sa susunod na paglilinis ng mga sanga, nag-isa si Jae-hyuk sa pagtatapon ng basura. May sakit pa rin ang likod ni Min-chul, kaya't nagpadala siya ng tindero para bantayan si Jae-hyuk. Ngunit sa gitna ng daan, tinawag pabalik ang tindero ng isang bilanggo na gustong bumili ng maraming sigarilyo. Nang marinig ito, nasabik ang tindero at nakalimutan ang kanyang tungkulin. Iniwan ng tindero si Jae-hyuk at tumakbo para makipagtransaksyon. Hinintay lang ni Dongho ang pagkakataong iyon para hubarin ang kanyang damit at puhusan ng solvent. Nang pumasok si Jae-hyuk sa silid basurahan, ikinandado niya ang pinto, sinunog ang damit at itinapon ito. Sa loob, nagliliyabang lahat at mabilis na umakyat ang itim na usok. Siniguro ni Dongho na walang makatutulong kay Jae-hyuk kaya't sinira niya ang doorknob. Pero di inasahan ni Dongho na si Jae-hyuk ay biglang lilitaw sa likod niya. Ang nakulong sa loob ay ang matandang bantay ng basurahan. Ginawa ni Jae-hyuk ang lahat para iligtas ang tao kasama ng gwardya. Siniko niya ang pinto ng malakas kahit masakit pa ang lumang sugat. Nabukas ang pinto. Si Jae-hyuk, di alintana ang panganib, sumugod at binuhat ang matanda. Nang mailigtas, nalungkot ang matanda at ayaw nang mabuhay. Samantala, sa hardin, kinukwento ni Min-chul ang trahedya ng matanda. Nakulong siya habang buhay dahil pumatay ng 4 na estudyante. Pero ang totoo, ginahasa ng 4 ang anak niya sa isang picnic. Hindi nakayanan ng dalaga ang kahihiyan, kaya nagpakamatay siya. Di naparusahan ng 4 dahil anak sila ng mayayamang negosyante. Isa sa 4 na estudyante ay anak ng pangulo, kaya nakakuha ng suspended sentence. Ang 3 natitirang estudyante ay pinalaya matapos ang wala pang 1 taon sa kulungan. Sa sobrang galit, hinintay ng matanda na lumabas sila ng kulungan at pinatay silang 4. Sabi ng lahat, malupit ang matanda, pero ang 4 na iyon ay karapat-dapat ding mamatay. Sa realidad, nakita ni Jae-hyuk na luma at punit ang polo ng matanda. Kaya ibinigay niya ito. Natakot si Jae-hyuk na baka mahiya ang matanda, kaya umalis siya sa ibang lugar. Tahimik na isinuot ng matanda ang polo at niyakap ang tuyong kahoy sa loob. Ang kabaitan ni Jae-hyuk ang nagligtas sa buhay ng matanda. Matapos ang pangyayaring ito, hindi na ito natiis ni Jae-hyuk. Kailangan niyang turuan ng leksyon si Dongho. Sumunod si Junho para pigilan si Jae-hyuk na makapatay. Sa banyo, kinumpirma ng gwardya na nasa loob si Dongho. Hindi na nagsalita si Jae-hyuk at hinubad ang polo. Ipinakita ang kanyang katawan. Pagkakita kay Dongho, sumugod si Jae-hyuk at sunod-sunod na sinuntok ito. Binugbog ni Jae-hyuk si Dongho para ipaghiganti ang matanda.
Natakot si Junho na baka mapatay ni Jaehyuk si Dongho kaya tumakbo siya para pigilan ito. Dahil sa away, nakulong si Jaehyuk pero agad pinalaya dahil si Dongho ang nagpasimuno ng gulo. Pagkatapos suriin ang kanyang braso, nagdala si Jaehyuk ng wallflowers sa matanda. Simbolo ito ng pangungulila sa mahal sa buhay at pag-asa na maging matatag ang matanda. Sa pangyayaring ito, muling nadama ng matanda ang pagmamahal ng mga tao sa isa't isa. Sa labas ng bilangguan, may dinala ang kapatid ni Kapitan Yo na testigo sa abogado. May ebidensya sila ng duty time at lagda, pero kailangan pa ng mas maraming testigo. Posibleng magkaroon ng pag-unlad ang kaso ni Kapitan Yo. Maganda rin ang sitwasyon ni Jaehyuk. Sinabi ng abogado na Deno pangunahing koponan ang naghihintay sa kanya pagkalabas ng kulungan, kabilang ang pinakapaborito niya. Unti-unting gumaganda ang lahat para kay Jaehyuk. Gusto niyang tawagan ulit si Jiho, pero ngayon ay nakapagsalita ito bago niya ibinaba ang tawag. Gayunpaman, ipinaalala ni Jiho kay Jaehyuk na sila'y naghiwalay na at siya mismo ang ayaw makasama si Jiho. Sinabi ni Jiho na tapos na ang kanilang pag-ibig at pagkatapos noon, ibinaba niya ang tawag. May maliit na pagbabago sa loob ng selda. Determinado si Hanyang na itigil ang paggamit ng droga at bumuti ang kanyang kalagayan. Malapit nang palayain si Hanyang at manahin ang yaman ng kanyang ina. Kung hindi lang naging adik si Hanyang sa pisikal at edukasyon, hindi siya nagulangan ni Kapitan Yo. Magkasing edad sila kaya buong araw silang nag-aaway. Walang normal at tahimik sa silid, kaya di nalungkot si Jaehyuk sa kabiguan sa pag-ibig. Pinanood ng tatlong iba ang away nila at tila nasiyahan. Sinuntok ni Kapitan Yo si Hanyang dahil binasa niya ang liham ni Jaehyuk. Dahil sa gulo, ikinulong si Dongho sa hiwalay na silid, pero napansin si Yongsik. Sa kainan, hinintay niya si Yongsik at kumuha ng talim sa pader, may masamang balak. Tinakot si Yongsik, kaya napilitang makipagsabayan sa kartero. Tumakbo si Yongsik sa kwarto ni Jaehyuk, nag-alok ng bitamina, pero tumanggi ito. Si Kang, gustong kunin ito agad, pero nagdahilan si Yongsik at tumakbo. Nagpakita ito na may problema. Mahigpit si Kapitan Yo mula sa militar, kaya agad niyang naintindihan. Pinigilan niya si Jaehyuk kumain dahil baka may maglagay ng droga sa pagkain at aksidenteng maging drug user si Jaehyuk. May kaunti rin nito sa gamot sa sipon, kaya noon gusto ni Hanyang uminom ng maraming gamot sa sipon. Hindi naniwala ang lahat na magtataksil si Yongsik, pero iba si Kapitan Yo dahil nagtaksil na sa kanya ang mga kasama niya dati. Talagang nilagyan ni Dongho ng kutsilyo ang pulso ni Yongsik at pinilit siyang maghanap ng paraan para mabigyan ng gamot si Jaehyuk. Kung hindi, gagawa ng paraan si Dongho para patayin si Yongsik. Unay tumanggi si Yongsik, pero nang malaman na may 3 milyong won si Dongho sa account at kung matapos niya ang misyon, makukuha niya ang pera, nayanig ang konsensya ni Yongsik. At hindi rin maganda ang takbo ng kwento ni Kapitan Yo. Tinawagan ni Jonghoon ang ibang kasamahan pero tumanggi silang lahat. Ayaw nilang isuplong ang anak ng isang mataas na pinuno. Kung di sila nanalo sa kaso, mahirap ang buhay nila. Pero di gaanong nalungkot si Kapitan Yo sa kulungan dahil maghapon nag-away sina Ji Kang at Hanyang. Si Kang ay nagpahid ng sili sa mata ni Hanyang, kaya sumigaw. Di sumuko si Hanyang, binalik ang ganti at nag-away ulit sila. Sanay na ang tatlo, kaya inilipat nila ang mesa para bigyan ng space ang dalawa. May sunog na bigla sa labas ng kulungan. Di na nag-isip si Warden Pang, binuksan agad lahat ng selda para iligtas ang preso. Napakadelikado nito at pwedeng magdulot ng kaguluhan. Buti na lang pinindot ni Direktor Na ang pansara at nag-anunsyo para kumalma ang mga preso. Pagkatapos, pinabalik niya agad ang mga lumabas. Kaya naayos ang sitwasyon. Hindi pa rin mapalagay si Warden Pang matapos ang insidente. Totoo ngang mabilis siya at di nag-iisip ng maayos. Pero di nila masisisi ang taong mabait at nagmamalasakit. Nagtipon ang ilang kasamahan sa changing room at nagsimulang laitin si Warden Pang. Nagalit ang isang warden nang marinig ito, kaya hindi niya mapigilang pagsabihan sila. Naramdaman ni Junho na muntik nang magdulot ng malaking sakuna si Warden Pang. Ikinuwento sa kanya ng warden ang narinig niya tungkol kay Warden Pang. Bago inilipat sa kulungang ito, nagtrabaho si Warden Pang sa Gyeonggi Prison. May malaking sunog doon na pumatay sa 50 preso at nagsugat sa marami dahil hindi binuksan ang mga pinto. Ngunit sa lugar ni Warden Pang, isa lang ang namatay dahil sumugod siya at binuksan ang bawat pinto. Dahil dito, nasunog ng malubha ang katawan niya mula balikat hanggang pulso, kaya laging naka-long sleeves siya. Sa opisina,
Gusto ni Direktor na nabawasan ang sweldo at hindi ipromote si Warden Pang sa loob ng 6 na buwan. Ngunit may hangganan ang lahat. Nang gustong ilipat ni Direktor na si Warden Pang, galit na tumanggi ang Direktor ng bilangguan. Sinabi pa ng Direktor na pwedeng umalis si Direktor na, pero kailangan manatili si Warden Pang para gumana ng maayos ang kulungan. Sa bilangguan, nang iinumin na ni Jae-hyuk ang gamot sa tiyan, inagaw ito ni Hanyang. Akala ng lahat adik si Hanyang, pero napansin niya na iba ito sa karaniwang gamot ni Jae-hyuk. Dahil sa karanasan sa paglunok ng maraming gamot, natiyak ni Hanyang na may nag-set up kay Jae-hyuk para masuri sa droga. Sa puntong ito, hindi na mapagkatiwalaan ng buong silid si Yong-sik. Habang nalulungkot si Jae-hyuk dahil sa pagtataksil, may magandang balita ang abogado. Napili na ng abogado ang pinakangkop na club para sa kanya. Pumirma sila ng kontrata kay Jae-hyuk, ngunit hindi inulat ang panggagahasa kay Jae-hee para makakuha ng atensyon. Ang mga tao ng club ay kumuha ng tunay na video ng pagsasanay ni Jae-hyuk sa halip na gumamit ng maling impormasyon. Gusto nilang patunayan sa media na si Jae-hyuk ay tunay na nagsisikap para makapagpatuloy sa kompetisyon. Gusto ring makalapit ng direktor ng bilangguan kay Jae-hyuk, kaya pinayagan siyang tawagan si Jiho kahit tumutol si direktor na. Gusto talaga ni Jae-hyuk na makipagbalikan kay Jiho. Napaka-importante niya sa buhay ni Jae-hyuk, pero tumanggi si Jiho na sagutin ang tawag. Natatakot kasi siya na baka tanggihan siya ni Jae-hyuk at masaktan na naman ang kanyang puso. Paulit-ulit na tinawagan ni Jae-hyuk si Jiho. Sinabi niya ang lahat sa kanya pero wala siyang natanggap na sagot. Nalulungkot si Jae-hyuk sa pag-ibig at galit dahil nasaktan siya ng iba. Galit na pumunta siya sa selda ni Dongho. Natakot si Junho na baka patayin ni Jae-hyuk si Dongho kaya may hawak siyang baril. Hindi inaasahan, gusto lang ni Jae-hyuk makipagbati kay Dongho. Pinayagan si Dongho na bumalik sa dating selda. Lahat sa selda ay tahimik at nag-iingat kay Dongho. Si Jae-hyuk lang ang ngumiting may pag-asa. Dumating na ang biniling gamit. Tinawag ni Jae-hyuk si Dongho para makisalo sa lahat. Nahiya at napahiya si Dongho na lumapit. Pinayuhan siya ni Hanyang pero walang nangyari. Mahinang tinawag ni Min-chul si Dongho pero nahihiya pa rin. Nang sumigaw ang lahat, saka lang siya tumakbo palapit. Dinala ni Jae-hyuk ang mga gamit at si Ji-kang ang naghati ng cake para makisama si Dongho sa lahat. Kailangan nilang harapin ang dating protektor ni Dongho. Kilalang kilala sila sa underworld. Nang di pa rin nila maintindihan, binato ni Jae-hyuk ng mansanas ang boss. Natakot ang mga subordinates at hinila ang boss palayo. Hindi na nangahas na abalahin si Dongho. Nagpasalamat naman si Dongho. Siya ang naging catcher para sa pagsasanay ni Jae-hyuk. Hindi inaasahan. Nang pumasok siya sa larangan, inihayag niya ang kanyang talento. Mahinahon na hinawakan ni Dongho ang bola sa malakas na paghagis at tumpak na nahuli ito. Naisip ni Dongho na kailangan niyang maglingkod kay Jae-hyuk bilang bagong boss. Pero sinabi ni Jae-hyuk na kailangan lang niyang mamuhay ng normal tulad ng isang tao sa iisang selda. Si Dongho, na sanay na maging masunurin at tapat, ay naramdaman ang masayang pagmamahal sa pamilya sa unang pagkakataon. Sinuntok ni Dongho ang balikat ni Min-chul. Nagchat sila sa Hanyang at kumain ng halo-halong pansit na gawa ni Mr. Kang. Nagalit si Kang dahil tinukso siya ni Hanyang. Mag-aaway na sana ang dalawa nang magsalita si Mr. Nakatanggap si Kang ng reply letter mula sa isang babaeng preso sa Cheongju Prison. Sa kulungan pala, pwede ka pa ring magsulat ng love letters pabalik-balik sa pagitan ng mga kulungan ng lalaki at babae. Gusto ni Kang imbitahan lahat. Pero may kasintahan ng iba at walang pakialam si Min-chul. Si Dongho lang ang single at bata, kaya siya ang nasama. Lumipas ang tag-araw at nagkasundo ang lahat sa maliit na selda. Sentimental si Jang, pero may anak siyang 22 taong gulang. Dahil sa pambabae niya, ayaw na siyang kausapin ng anak. Umamin si Min-chul na dating masaya ang pamilya niya, pero nasira rin. Inasar ni Hanyang si Min-chul, kaya nagalit ito at gustong parusahan siya, pero pinigilan ng iba. Patuloy na lumabas si Jae-hyuk para mag-ensayo. Ngayon, swerte siya dahil matapos mag-text at tumawag, si Jiho na ang nakipag-ugnayan. Tumakbo si Jae-hyuk para sumagot, pero pagbalik, mukhang malungkot, kaya nag-alala si Junho. Pero nagkukunwari lang pala si Jae-hyuk. Pumayag si Jiho na magkita at mag-usap sila. Medyo smooth din sina Kang at Dongho kapag napili na ang tamang babae. Si target ni Kang ay 33, kay Dongho ay 25. Parehong lalaya sa susunod na linggo. Nagtali sila ng buhok at nag-spray ng pabango, may kakaiba silang naramdaman. Agad nilang pinaghambing ang dalawang sulat, magkahawig ang sulat kamay ng taong kwasta pataas. Bagamat nalilito, sina Dongho at Kang ay hindi sumuko at nagtiwala pa rin sa kanilang penpal na kasintahan. Lahat may bisita, tanging sina Jae-hyuk at Min-chul ang natira sa taniman. Dito, ikinuwento ni Min-chul ang kanyang masayang pag-ibig noon. Noong bata pa, mahal na mahal siya ng babae at kumakain ng simpleng pagkain kasama niya.
Ngunit iyon ay nakaraan na lamang. Pinisita si Hanyon ng ama. Doon niya nalaman na ang nag-akusa sa kanya ay ang kanyang ina. Nais ng kanyang ina na magsimula siyang muli sa buhay. Ipinaalam ni Kapitan Yo sa kapatid na umusad ang kaso dahil nakipag-ugnayan na si Jong-hoon sa ibang kasama. Nagkasundo sila na ang katotohanan ay ihahayag sa susunod na paglilitis. Nagsulat ang babae na bibisita siya at pipili ng isa kaya agad silang nagbago. Alam nilang iisa lang ang babae, pero dahil matagal ng single at takot matulad kay Han Yeon, matigas pa rin ang ulo. Ang nakatanggap ng sulat ay si Ji Kang. Masaya siya, pero di nang ngumiti nang makita ang babaeng una niyang asawa. May anak silang 19 taong gulang. Sinabi niyang may hepatitis ang anak at kailangan ng atay o mamamatay ito. Hindi tugma ang dugo niya, kaya humingi ng tulong sa walang pusong ama na si Ji Kang. Ang balitang ito'y labis na nagpalungkot kay Ji Kang. Bagaman maharot, si Ji Kang ay pinaka-nag-aalala pa rin sa kanyang anak. Siyempre, pumayag siyang i-donate agad ang atay niya. Mabuti na lang, tugma ang kanyang blood type sa anak. Sa unang pagkakataon bilang ama, may nagawa si Ji Kang para sa kanyang anak. Nang pumasok siya sa operating room kasama ang anak, si Ji Kang ay nahiya kaya napaiyak siya. Pinuri sa bilangguan dahil sa pag-donate ng atay. Bago pa makahingi si Jae-yop na ipagpaliban ang sentensya ni Ji Kang, inaprubahan na ito ng direktor ng bilangguan. Ipinagdasal ng lahat ang kaligtasan ni Ji Kang. Samantala, tiniis ni Hanyon ang malaria dahil sa adiksyon. Desidido siyang tumigil sa droga para magbagong buhay. Dumating si Warden Pang para ibalita na ang pag-donate ni Ji Kang ay matagumpay, kaya napanatag ang lahat. Matapos mag-donate ng atay, isang hiling lang ang nais ni Ji Kang sa dating asawa. Makita ang kanyang anak. Kahit galit ang asawa kay Ji Kang, hindi niya maitatanggi na ama ito ng kanyang anak. Dati, napakadisiplinado ng buhay ng kuya ni Kapitan Yo bilang propesor sa universidad. Ngunit nang makulong si Kapitan Yo, naglakbay siya sa iba't ibang lugar para alagaan ang kapatid. Nagbitiw pa siya sa trabaho at ibinenta ang bahay para kumuha ng abogado. Si Jae-hyuk, hindi marunong magpahayag, nagsulat kay Jae-hee at pinahahalagahan si Ji-ho. Dahil sa masayang selda, nagbago sila't na pag-isip na pahalagahan ang mga simpleng bagay sa harap nila. Alam ng anak na ang nag-donate ng atay ay ang amang umalis, pero tumanggi siyang makita ito. Dahil dito, labis na nagsisi at umiyak si Ji Kang. Nang bumalik siya sa selda kasama ang lahat para sa kanyang kalusugan, inilipat si Ji Kang sa selda ng bilangguan sa timog. Nalungkot ang lahat sa balitang ito. Nawalan ang selda ng taong laging nagpapatawa. Malungkot ang lahat pero tinanggap nila ito dahil ang buhay ay puno ng paghihiwalay. Ngunit agad pagkatapos, nagdala si Warden Peng ng magandang balita na nanalo si Minchul sa amnesty. Dahil sa mabuting asal, malapit na siyang palayain sa kulungan. Mawawalan ng isa pang bilanggo ang bilangguan, pero masaya ang lahat para sa kanya. Basta't maganda ang samahan, walang pagsisihan. Di alam ni Jae-hyuk na si Junhoy nakikipag-date sa kapatid niya. Tinanong niya kung sino ang babaeng nagpatibok ng puso nito. Nang marinig ito, di umamin si Junho na nakikipag-date siya kay Jae-hee. Nanahimik na lang siya. Pagbalik sa kwarto, tumawag agad si Junho at masayang nakipag-usap kay Jae-hee. Nang sabihin ni Jae-hee na gusto niyang mag-almusal, nagpuyat si Junho para mag-book ng mesa sa sikat na pasta restaurant. Matapos ang paulit-ulit na pag-click, nakapag-book din sila at masayang nagyakap ang magkapatid. Sa bilangguan, di na masaya si Today dahil pinuna ni Kapitan Yu ang malambing na ugali ni Han Yang. Wala na si Kang, kaya walang magtataas ng paa para makatulog si Han Yang. Gusto lang ni Han Yang na mapalapit kay Kapitan Yu, kaya nilapitan niya ito. Di inasahan ni Han Yang na diretso siyang sasabihan ni Kapitan Yu na ayaw niyang hinahawakan ng lalaki. Hindi siya nandidiskrimina, pero hindi rin niya ito nagustuhan. Nasaktan ang pride ni Han Yang, kaya malungkot siyang pumunta sa soccer field kasama si Jae-hyuk. Pero talagang pangbabae ang kilos niya. Pinuri lang si Han Yang ni Junho sa pag-unlad sa paggamot sa addiction, kaya masaya na naman siya. Pagkatapos aliwin si Han Yang, napansin ni Junho na hindi tuwid ang pitching ni Jae-hyuk. Ito'y amnesia na nakakaapekto sa paghagis ng bola ng tuwid. Kadalasan, ang dahilan nito ay may psychological burden ng tao. Di naman seryoso ang problema sa club o girlfriend para mawalan ng alaala si Jae-hyuk sa paghagis. Pero ang husay sa baseball ay nagiging di nakikitang pressure para sa kanya. Habang nag-therapy si Jae-hyuk kasama si Junho, ang iba sa kwarto'y lumabas para magbilad sa araw. Tinuro ni Dong-ho ang mga gangster ng 6th District sa kabilang panig kasama ang ilang adik. Hanggat may droga sila, lagi nilang susundin ang nagbebenta. Di inaasahan, si Dae-jun, ang pinaka-adik, ay nakipagnegosyo kay Han Yang. Nakita niya si Han Yang at ngumiting masama, gustong ibalik ito sa pagiging adik. Balik kay Jae-hyuk, nagsimula ang therapy sa hypnosis.
Pero ang Reloy may sleeping pills kaya agad siyang nakatulog. Binigyan siya ng coke ng propesor, nagising siya at nailuwa ito sa mukha nito dahil patis pala. Nabigo ang unang paraan, kaya nag-psychological treatment para makita ang kalagayan niya. Hiniling kay Jae-hyuk na gumuhit ng life chart. Pataas ang guhit kung masaya siya, pababa naman kung malungkot. Hindi maintindihan bakit hanggang sahig at pader ang guhit. Pero sinubukan pa rin niyang iguhit. Tumabi si Junho at nakita ito, hindi alam ang sasabihin. Nag-aalala siya na baka magkaroon ng problema sa pag-iisip si Jae-hyuk. Ipinakita na lang ni Junho ang video ng career peak ni Jae-hyuk para mabawi ang inspirasyon sa soccer ng walang pressure. Noon, talagang maringgal si Jae-hyuk, isang milestone na nagmarka sa kanya bilang superstar. Pero nagpaalam din si Jiho dahil nakalimutan ni Jae-hyuk ang birthday niya, kaya nabigo silang dalawa ulit. Nalungkot si Junho at hindi alam ang gagawin. Kaya tinawagan niya si Jiho para humingi ng tulong. Kinabukasan, nagkita ang dalawa sa isang coffee shop. Inamin ni Jiho na mahal pa rin niya si Jae-hyuk at dadalawin siya kapag handa na siya. Nang sabihin ni Junho ang tungkol sa presyo ni Jae-hyuk, agad na iminungkahi ni Jiho ang simpleng paraan. Markahan ng X ang gitna ng guwantes. Dahil simple ang pag-iisip ni Jae-hyuk, sinabi lang ni Junho na ihagis sa X at makakapraktis siyang magtapon ng diretso ulit. Talagang nang inilapat ito, umunlad si Jae-hyuk. Nakita ni Junho na nabawi ni Jae-hyuk ang tiwala, kaya agad siyang binigyan ng dagdag na motibasyon. Sinabi na kung gagamutin niya ito, baka si Jiho ay bibisita sa kanya agad. Nang marinig ni Jae-hyuk ang pangalan ng babaeng mahal niya, dobleng sigla ang ipinakita at agad nagsimulang mag-practice. Sa selda, nakatanggap si Kapitan Yo ng sulat mula sa abogado at cake mula sa gwardya na nagpasaya sa kanya. Pero nawala agad ang tuwa dahil sinabi sa sulat na nagbitiw sa trabaho ang kapatid niya dahil sa kanya. Hindi alam ng abogado na hindi pa alam ni Kapitan Yo ang tungkol dito. Labis na nag-alala ang kapatid ni Kapitan Yo nang mabalitaan ito. Natatakot ang nakatatandang kapatid na sisihin ng nakababata ang sarili. Nakitang malungkot ang lahat, kaya nag-inuman sila at nag-usap. Itinuring ni Kapitan Yo silang pamilya, kaya malaya niyang ibinahagi ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay dahil sa kanya kaya ganito ang paghihirap ng kanyang kapatid. Kung hindi ito nangyari sa kanya, hindi sana nawalan ng trabaho si kuya at hindi nag-aksaya ng panahon at hindi na nag-alala. Malapit na ang ikalawang retrial ni Kapitan Yu. Buong gabi gising ang kapatid ni Kapitan Yu, umiinom ng beer, nag-aalala na mawala ng tiwala ang kapatid at sumuko. Hindi mapakali si Kapitan Yu, di makatulog, natatakot na magdusa ang kuya niya dahil sa kanya. Si Minchul naman, pumayag ma-interview para madagdagan ang tsansa ng pardon. Sa araw ng interview, nahihiyang pumunta si Minchul, pero di pala kasing takot ng inakala niya. Dahil napaka-cute at magalang na babae pala ito. Inimbestigahan ng prison director ang mga kontrabando ng mga siga sa Zone 6. Gusto ng prison director na mabilis aksyonan ni Director Na, pero di ito nagmamadali. Sabi ni Director Na, gusto niyang hintayin ang pagkakataon na mahuli lahat ng kasabwat. Sa silid pag-uusisa, sinadya ni Director Na umamin si Dae-jun na nakipagpalitan siya ng kontrabando kay Han Yang. Samantala, sa loob ng selda, mataas ang lagnat ni Han Yang dahil sa drug withdrawal, kaya dinala siya sa silid medikal. Ang tauhan ni Dae-jun ay isang utusan sa bilangguan, kaya nakapagkunwari siyang naglilinis para makapasok sa silid medikal. Nang makumpirma na naroon si Han Yang, tumakbo pabalik ang utusan para ipaalam kay Dae-jun. Sabi niya, kapag nagdala siya ng pagkain bukas, hahaluan niya ng gamot sa kabigatan ng tiyan para muling maadik si Han Yang. Sa gayon, kapag maling inakusahan niya si Han Yang na kasabwat, mas magiging kapani-paniwala ito. Nagkunwari silang may pagkalason sa pagkain at pumunta sa silid aruga para humiga. Hating gabi, nagmadali ang utusan na may nasugatan sa 6th floor at hinimok ang doktor at guwardya na umalis. Bago umalis, iniwan ng utusan ang gamot sa kabigatan ng tiyan. Nagkunwaring tulog si Dae-jun at tumilat nang malaman niyang umalis na ang lahat. Matapos harapin ang bilanggo sa 6th floor, naghiwalay ang doktor at bantay. Umupo siya at ang grupo ni Minchul para kumain ng pritong manok. Si Warden Paeng lang, nang marinig ang problema, ang agad tumakbo sa infirmary. Nang oras na yon, pinigilan ng grupo ni Dae-jun si Han Yang at pinilit uminom ng gamot. Ayaw buksan ni Han Yang ang bibig pero may sumuntok sa tiyan niya. Mabuti tumating ang bantay sa tamang oras at hinila si Dae-jun palayo. Ang totoo, si Kapitan Yo, hindi si Warden Paeng ang nagligtas kay Han Yang. Bilang dating kapitan sa hukbo, alam ni Kapitan Yo may problema sa medical room. Kaya inutusan niya ang bantay na magdala ng tao doon at iniligtas si Han Yang. Pagkatapos nito, hindi na nagalit si Han Yang kay Kapitan Yo. Punong-puno rin ng iniisip si Kapitan Yo tungkol sa kapatid, kaya sinabi niya kay Han Yang. Pagkarinig ni Han Yang, agad niyang naunawaan ang suliranin ni Kapitan Yo.
Pinayuhan siya ni Han Yang na harapin ang kanyang mga alalahanin. Nangangamba si Kapitan Yo na magdulot ng abala sa kanyang kapatid. Ngunit kailangan din niya talaga ang tulong ng kanyang kapatid. Hayaan ang kapatid na tumulong at manalo sa pagsubok na ito. Gawin mo lang ang iyong makakaya para sa pagkakataong ito. Ang mga salitang ito ni Han Yang ay nagbigay ng lakas loob kay Kapitan Yo. Matapos makita muli ang kapatid, humingi siya ng tulong hanggang sa dulo. Nang marinig iyon, agad pumayag ang kapatid ni Kapitan Yo ng may galak. Muling kinapanayam si Minchul ng kaibig-ibig na babaeng estudyante. Kaya't siya'y labis na natuwa. Natapos siyang kumain, nagtabi ng pinggan at kubyertos, at umalis agad. Pagkatapos, ikinuwento niya kay Warden Paeng ang kanyang kasiyahan. Napakamasaya pala ang magkaroon ng kausap. Sa hardin ng grupo ni Jae Hyuk, may ibang grupo ng bilanggo mula sa ibang kulungan na dumating para matuto ng teknik sa paghahalaman. Sa grupong iyon, may isang taong may galit kay Jae Hyuk. Nagtitigan ang dalawang grupo, nararamdamang hindi magiging maganda ang hinaharap. Dumating na ang araw ng parol ni Minchul. Lahat, kasama si Warden Paeng, ay sabik na naghihintay sa labas ng opisina ng direktor. Ngunit nawala ang dating tuwa nila dahil hindi naaprubahan ang resulta. Kabilang si Minchul sa 20% ng mga bilanggo na tinanggihan para sa parol. Galit si Warden Paeng dahil 22 taon nang naghihintay si Minchul, pero kasama pa rin siya sa 20% na tinanggihan. Binigyan ni Junho si Minchul ng masarap na pagkain sa opisina ng warden bilang pang-aliw. Hinanap ni Warden Paeng ang direktor para malaman kung bakit tinanggal ang pinakamagandang asal na bilanggo. Maging ang direktor ng kulungan ay nagtataka rin dito, pero baka mabigyan ng parol si Minchul sa darating na Pasko. Ayaw ni na Warden Paeng at Junho na umasa si Minchul at mabigo, kaya nagpasya silang itago muna ang impormasyong ito. Sa selda, si Han Yang ang susunod na lalaya, 3 araw na lang ang bilang. Ngayong araw, dumalaw ang kanyang kasintahan kay Han Yang. Gusto ni Han Yang na sa military hotpot restaurant, maghintay ang nobyo't ama sa araw ng kanyang paglaya dahil ayaw niyang makita ng mga kamag-anak ang kanyang kahiyahiyang anyo pagkalabas ng bilangguan. Nang tanungin tungkol sa kanyang ina, walang emosyong sinabi ni Han Yang na, di ito darating, alam niyang workaholic ito. Noong pumanaw ang kanyang lola, abala pa rin ang kanyang ina sa trabaho sa hotpot restaurant. Seryoso si Han Yang nang sabihin ng nobyo na may regalo sa kanyang paglaya na nagpasiklab ng kanyang kuryosidad. Kailangang pumasok at ilabas siya ng gwardya kung hindi ay gagawa ng gulo si Han Yang. Sa katabing silid dalaw, patuloy na kausap ni Minchul ang babaeng nag-interview sa kanya. Nagtataka siya kung bakit siya ang napiling interviewee samantalang marami pang iba. Tinanong ni Minchul ang dalaga kung kilala niya ito. Biglang natahimik si Hajin at nahirapang magsalita. Nahulog ang kanyang bag, kaya't yumuko siya para kunin ito, inihayag ang kuwintas sa leeg niya. Nang bumalik ang usapan, natigilan si Minchul at tinanong si Hajin kung anak niya ito. Naantig si Hajin at sinabing anak nga niya ito. Kapwa nasaktan ang mag-ama at napaluha sila. Umiyak ng malakas si Minchul, naalala ang nakaraan. Noon, ang babaeng nagmamahal sa kanya ay nagbigay ng magandang sapatos kahit hindi mayaman. Para hindi mag-alala si Minchul na nagsinungaling ang asawa at sinabing peke ang mga ito. Pagkatapos, sasabihin daw niya kay Minchul ang magandang balita. Masayang isinuot ni Minchul ang sapatos at lumabas para magtrabaho. Agad niyang kinuha ang kaparehong sapatos ng bata. Nagpapatunay na siya'y buntis. Isinuot ni Minchul ang sapatos na bigay ng asawa sa bar para sa kapareha. Ngunit inambush siya ng di inaasahan. Biglang nangyari ang insidente. Inaresto si Minchul at nawalan na ng ugnayan sa asawa. Nakilala niya agad ang singsing sa kwintas. Ito ang suot niya sa daliri ng asawa 5 taon na ang nakalipas. Mabait si Hajin at walang galit sa ama. Naging interviewer siya para makapasok sa kulungan at makita ito. Sa kabilang banda, bagong kakilala pa lang ng team leader ang boss ng bilangguan nang pumasok siya. Kulang sila sa pera, kaya binalak nilang hanapin ang kahinaan ni Jae Hyuk para sa blackmail. Sa sabi ng isang preso, nalaman ng boss na may glass room si Jae Hyuk para sa pagsasanay sa kulungan. Balak ng leader na isulat ang balitang ito na may di makatarungang pribilehiyo ang mga baseball players sa kulungan. Hindi alam ni Jae Hyuk na may problemang paparating habang masigasig siyang nagsasanay. Sa ngayon, malakas na ang kanyang pitching. Magandang senyales to. Mula nang makita ng anak ang kanyang kaawa-awang hitsura, nag-iisip ng malalim si Minchul sa kwarto. Kapag tinawag lang siya ng lahat, saka lang siya lumabas para kumain. Binigyan siya ni Dongho ng tubig para di siya mabulunan. Nagpasalamat lang si Minchul at agad siyang binigyan ni Dongho ng hipon. Matatag na ang kalusugan ni Han Yeon pero nagbibiro pa rin siya sa lahat. Alam kasi ni Han Yeon na nauubos na ang oras niya kasama sila. Nang lumaya si Han Yeon, naghintay ang pamilya sa hotpot restaurant. Kasama rin ngayon ang mahirap niyang ina na puro trabaho ang iniisip. Sa harap ng kulungan, nakalabas na si Han Yeon sa gate ng kalayaan. Pero, dumating yung nang udyok sa kanya sa droga para hanapin siya. Tinurukan siya ng malakas,
kaya sumiklab ang pagnanasa niya sa droga. Hindi na iwasan ng katwiran ang pagkalulong, kaya nagkamali ulit si Han Yeon. Sa oras na iyon, dumating ang mga pulis at agad na inaresto si Han Yeon. May taong nakatayo sa labas ng kotse na kumaway sa bastos. Mukhang sabay nilang pinlano ang lahat. Di na ibigay ang singsing ng nobyo ni Han Yeon at di nakita ng magulang ang anak. Habang nagsasanay si Jae-hyuk, tinawag siya at sinabing hinahanap ng direktor. Pagdating, nalaman niyang dinadala siya sa bodega para kausapin ang leader. Ginamit ng leader ang espesyal na pagtrato kay Jae-hyuk para bantaan siya. Walang hiya niyang isinuksok ang account number sa bulsa ni Jae-hyuk. 300 milyon ang kailangan niya ngayong linggo. Hindi talaga alam ni Jae-hyuk ang gagawin. Naisip niya na totoo nga ang mas magandang trato sa kanya. Narinig ni Jae-hyuk na gumawa si Dongho ng kama at inanyayahan siyang matulog. Nagpasalamat si Jae-hyuk at hiningi ang account ni Dongho para sa tulong. Hindi kailanman inisip ni Jae-hyuk na siya'y mas mabuti kaysa sa iba. Positibo ang sitwasyon ni Kapitan Yu nang magdala ang warden ng artikulong nagsasabing ipinagtanggol na siya ng publiko at inilantad ang tunay na salarin. Habang maraming iniisip si Jae-hyuk, pumayag si Jiho na bisitahin siya. Nagkatinginan sila at natawa sa kalokohan ng kanilang pag-ibig. Isang pangungusap lang na namimiss siya ay nagpatawa sa kanya. Bumalik ang kanilang relasyon nang isuot muli ni Jiho ang kanilang singsing, nagpapatunay na nasa puso niya si Jae-hyuk. Samantala, patuloy na binibisita ni Hajin si Minchul. Mula pa sa unang araw ng pakikipanayam, maganda na ang usapan nila. Ngayong alam nilang mag-ama sila, mas lalong gumanda ang kanilang pag-uusap. Sabi ni Hajin, sinabi ng kanyang ina na mabuting tao ang kanyang ama, kaya siya pumunta para patunayan. Matapos makausap si Minchul, natanto ni Hajin na tama nga ang kanyang ina. Labis na naaliw si Minchul sa pangungusap na ito, nais niyang mapatawad agad para makasama muli ang pamilya. Nagsimba siya para magpasalamat sa Diyos sa pagkakaloob ng napakagandang anak na babae. Hiniling niya sa Diyos na bigyan siya ng pagkakataong magsimula muli sa buhay. Sinabi ni Warden Pang kay Minchul na kasama siya sa Christmas pardon list, dapat masayang hintayin ang araw ng pagbabalik pamilya. Kasabay nito, natuwa ang buong silid nang marinig ang balita at nagalak para kay Minchul. Tumanggi si Jae-hyuk na bigyan ng pera ang team leader, kaya nagalit ito at hinanap ang boss. Inutusan ng boss ang team leader na kunan si Jae-hyuk sa private training yard para sa dyaryo. May nahanap ng reporter ang boss para isulat ang artikulo. Walang telepono ang mga preso pero may hawak ang errand boy. Binuksan nila ang pinto ng training yard para kumuha ng litrato ngunit wala silang nakita. Lahat ng ito'y dahil kay Jiho. Nang nagtapat si Jae-hyuk kay Jiho, may sinabi siyang nagpagising sa kanya. Tinanong ni Jiho si Jae-hyuk kung gusto niyang maglaro ng baseball o manalo. Kung siya'y masigasig, kaya pa ring ituloy ang libangan kahit walang training yard. Naintindihan ni Jae-hyuk kaya hiningi sa direktor na tanggalin ang training yard. Hayaan siyang maging normal tulad ng ibang bilanggo. Di gaano nagsalita ang direktor pero agad inalis ang training yard. Pagkatapos nito, may bagong problemang lumitaw. Naikulong si Bae Hoja dahil inakusahan ng team leader ng drug trafficking. Malinaw na gusto ng team leader na saktan ang mga kaibigan ni Jae-hyuk bilang ganti. Hating gabi, nag-text si Jae-hyuk kay Jiho kung susuportahan siya kung titigil sa baseball. Natatakot si Jiho na baka may gawin si Jae-hyuk na hindi maganda kaya inaliw niya ito. Sinasabing lagi siyang nandyan, anuman ang mangyari. Sa labas, nagdala si Kapitan Jang-hoon nang nagbabantang sulat sa kapatid ni Kapitan Yu. May nagbanta kay Jang-hoon na kapag nagtestigo siya sa korte, papatayin siya. Sabi ni Jang-hoon, nakatanggap din ng ganitong sulat ang ibang kasama at natatakot sila. Naisip ng abogado na hindi ito gagawin ng mamamatay tao dahil mayaman ang pamilya niya. Nang makitang nababahala si Kapitan Yu, agad naghanap si Minchul ng mapag-uusapan ng lahat. Ipinakita ni Minchul ang kanyang mga sertipiko, hardinero, arkitekto, interior designer, at TOEIC na 700 puntos. Hinangaan ni Kapitan Yu si Minchul bilang isang tunay na mahusay. Alam ni Jae-hyuk kung paano samantalahin ang mga pagkakataon. Pumayag si Jae-hyuk na kung makalaya si Minchul at may negosyong ideya, siya ang magiging tapat na mamumuhunan. Nang marinig yon, agad sinabi ni Minchul kay Dongho ang mga ideyang matagal niyang itinago. Pero sa 20 taong pagkakakulong, lumang-luma na pala ang mga to. Pero sa usapang to, napansin ni Minchul na matalino talaga si Dongho. Kaya ng gabing yon, ikinuwento niya kay Dongho ang kanyang mga lumang ideya kaya hindi makatulog ang lahat. Kinabukasan, may bumulong na gwardya kay Kapitan Yo na may room check mamayang gabi. Kampante ang lahat dahil malinis sila, pero dahil sa mga nangyari, naging alerto si Jae-hyuk.
Talagang may nakita siyang kaha ng sigarilyo sa bulsa ni Minchul. Agad naisip ni Jae-hyuk na gusto ng team leader siraan si Minchul para mawala ng tsansa sa parol. Baka rin ang team leader ang nagpadala ng sulat na nagbabanta sa testigo ni Kapitan Yo. Lahat yon para lang i-pressure si Jae-hyuk. Patuloy na humihingi ng tawad si Jae-hyuk at gustong harapin mismo ang team leader. Pero pinayuhan siya na magtiis muna dahil malapit na silang makalaya. Naisip ni Dongho na di gagawin yon ng team leader, kaya siguro utos ng boss. Binugbog nila si Dongho. Nagsinungaling si Dongho na nadapa lang, pero sa sugat sa kamao niya, alam na gawa ito ng boss. Sabi ni Dongho, ayaw nilang maging catcher pa siya sa practice ni Jae-hyuk. Dahil sabi ni Jae-hyuk, wag manakit, tiniis ni Dongho ang pagyurak sa kamay niya. Di na kaya ni Jae-hyuk, kaya pinuntahan niya ang team leader ng patago. Nakita ng team leader na sumunod si Jae-hyuk, kaya kukunin daw niya ang 300 dantrikers at isusumbong ang boss. Wala siyang dahilan para sumunod sa boss. Kung hanggang doon lang sana, pero bakla pala ang team leader. Gusto niyang saktan si Jae-hyuk, kaya pinilit siyang pumunta sa basurahan bukas ng hating gabi. Umabot na ito sa hangganan ni Jae-hyuk. Kinabukasan, natanggap ng team leader ang 300 milyon na gusto niya. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, lumitaw si Jae-hyuk sa lugar ng pagsusunog ng basura. Tumingin ang team leader kay Jae-hyuk nang may kakaibang titig, hindi pinapansin ang mabigat na bagay sa kanyang kamay. Nang mapansin ng team leader ang bigat, hindi siya natakot at binanggit si Jae-hee para galitin si Jae-hyuk. Alam ng team leader na malapit na siyang lumaya, kaya hindi siya mangangahas pumatay, pero hawak pa rin ni Jae-hyuk ang bigat at lumapit, kaya natakot siya. Bago pa mapatay ni Jae-hyuk ang team leader, isang piraso ng kahoy ang unang tumama sa kanya. Ang matandang nagsusunog ng basura ang kumilos para sa galit ni Jae-hyuk. Natakot si Jae-hyuk na baka patayin ng matanda ang team leader, kaya tumakbo siya para pigilan ito. Nagpasalamat ang matanda kay Jae-hyuk sa pagliligtas ng kanyang buhay. Ginawa ito ng matanda para ipaalala kay Jae-hyuk na huwag sirain ang kinabukasan dahil sa mga ganyang tao. Dinala sa silid ospital ang malubhang sugatang team leader, pero sinubukan pa ring magbintang. Jae-hyuk ng pambubugbog hanggang sinabi ni Warden Pang na ang matandang nagsunog ng basura umamin sa pambubugbog at ang kwento ng pangingikil ng 300 milyon ay naitala ni Jae-hyuk. Dahil dito, labis na nagalit ang team leader. Bukod dito, naitala rin ni Jae-hyuk na binalak ng team leader na ipagkanulo ang boss. Kung malalaman ito ng boss, magkakaproblema ang team leader. Hiniling ni Jae-hyuk kay Warden Pang na ibigay ang recording sa boss. Hindi masama si Jae-hyuk, ngunit ito ang kabayaran ng team leader. Si Bae Hoja na nasa solitaryo ay nakalaya sa bilangguan. Bago umalis, binigyan siya ni Jae-hyuk ng liham ng pag-asa at nangakong kukunin siyang kalihim. Dumating ang Pasko at nakalaya si Minchul. Isa pang pamamaalam, pero ngayon, masaya ang lahat para sa kanya. Niyakap ni Jae-hyuk ang taong itinuturing niyang ama. Nangako si Jae-hyuk na kukontakin si Minchul pagkalaya niya. Pinuri ni Minchul si Jae-hyuk bilang pinakamagaling na manlalaro na nakilala niya. Hinikayat din ni Minchul si Kapitan Yo na lumaban para linisin ang pangalan. Sa huli, hinaplos niya ang ulo ni Dongho at umalis sa selda puno ng alaala. Sa labas, niyakap ni Minchul si Warden Pang bilang pasasalamat sa malaking tulong. Nangako siyang mamumuhay ng maayos at regular na kukontakin si Warden Pang. Makalipas ang mahabang panahon sa kulungan, naluha si Kapitan Yo sa tuwa. Nabalitaan niyang matagumpay na naiapela ng kapatid at abogado ang kaso niya. Si Junho naman ay talagang galit sa karahasan sa loob ng bilangguan. Nagalit siya nang marinig na binugbog ni Warden Pang ang isang bilanggo. Ngunit nang malaman ang dahilan, sinuntok niya mismo ang bilanggo sa ospital. Pagkatapos nito, si Warden Pang na dating mahigpit ay nagmalambot kay Junho. Malapit na ring dumating ang araw ng paglaya ni Jae-hyuk. Dahil sikat si Jae-hyuk, personal siyang binisita ng direktor ng Justice, kaya nainggit ang ibang gwardya. Pinayagan si Jae-hyuk na gumawa ng propaganda video kasama ang direktor ng hustisya. Sinabi ni Jae-hyuk sa media na kung tatalikuran ka ng mundo, ang bilangguan ang unang tatanggap sa'yo. Di nila alam, pinilit lang ng direktor ng bilangguan si Jae-hyuk na sabihin ang mga ito. Tumayo pa siya sa tabi at masayang nagbigay ng mga puso. Pagkatapos ng interview, kumain si Jae-hyuk kasama ang direktor ng bilangguan at direktor na. Tinanong ni Warden Pang at ng ibang guwardiya ang kaibigan ni direktor na tungkol sa kanya. Doon lang nila nalaman na si Jae-hyuk pala talaga ang direktor. Malamig at walang pakialam si direktor na mula pa noong elementarya. Sa klase, nakalimutan ng guro suriin ang homework kaya akala ng mga estudyante nakatakas sila. Bigla, itinaas ni direktor na ang kamay at pinaalalahanan ang guro kaya gusto siyang suntukin ng klase. Hindi napigilan ng kaibigan na kagatin ang kamay ni direktor na para patahimikin siya. Sa martial arts, pinilit ni direktor na ang siko ng kaibigan sa tuhod para makapunto, kaya nagalit at nag-away sila.
Bago makalaya, gumawa si Jae-hyuk ng video na nagpapasalamat sa mga tumulong sa kanya sa kulungan. Si Junho ang pinakatumulong, pero nakalimutan ni Jae-hyuk pasalamatan siya, kaya nagalit si Junho. Nang humingi ng tawad si Jae-hyuk, inamin ni Junho na siya at si Jae-hee ay nagde-date na. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jae-hyuk na kunin ang fire extinguisher at gustong bugbugin si Junho. 6 na oras na lang bago palayain si Jae-hyuk, kaya walang makatulog sa silid. Ngayon, 3 na lang sila sa kwarto, nakahigat nag-uusap buong gabi. Bago umalis, mahigpit na niyakap ni Jae-hyuk sina Kapitan Yu at Dongho. Lubos na nagpasalamat si Dongho kay Jae-hyuk, unang taong mabuti sa kanya. Oras na para umalis si Jae-hyuk. Ang araw ng pag-alis niya ay katulad ng unang araw ng pagdating niya. Iniabot ng mga preso ang kamay mula sa selda at sumigaw ng malakas. Sa labas, pinalibutan si Jae-hyuk ng mga reporter at tuloy-tuloy ang pagkuha ng litrato. Niyakap ni Jae-hyuk ang ina't kapatid ni Junho, hinanap si Jae-ho at lumapit para ipahayag ang pag-ibig. Mula ngayon, nangako si Jae-hyuk na hindi na niya mamimiss si Jae-ho. 2 taon ang lumipas. Si Bae Ho-ja ay dumating sa supercar para sunduin si Jae-hyuk sa pinakamalaking baseball tournament sa Seoul. Nagtagumpay si Bae Ho-ja, nag-aral siya ng mabuti at naging sekretaryo ni Jae-hyuk. Muling sinuri ni Jae-hyuk ang kanyang karera. Tumayo siya sa gitna ng baseball field. Nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang mga tagahanga. Kahit walang maluwalhating panalo tulad ng dati, hindi na siya gaanong nababahala dahil sa bahay. May naghihintay na walang katumbas na gantimpala. Si Jae-ho. Sa bilangguan, nabasa ni Kapitan Yo ang balitang matagumpay ang kanyang apela. Ang biktima ay napawalang sala at ang may sala ay tumanggap ng nararapat na parusa. Yang Prison Playbook ay isang makulay at emotional na kwento tungkol sa buhay sa bilangguan na may kasamang komedya at drama. Sinusundan nito si Kim Jae-hyuk, isang sikat na baseball player na napabilang sa bilangguan matapos makagawa ng isang insidente. Sa kanyang bagong buhay bilang isang preso, nakatagpo siya ng iba't ibang tao, mga preso, gwardiya, at iba pang mga karakter na may kani-kaniyang kwento. Habang nahaharap sa mga pagsubok, natututo si Jae-hyuk na tanggapin ang kanyang sitwasyon at magbago, at sa huli, ang bawat isa sa kanila ay natututo mula sa kanilang mga pagkakamali. Ang serye ay nagtuturo ng mahahalagang aral tungkol sa pagpapatawad at pagbabago. Ipinapakita nito na hindi hadlang ang pagkakamali para magbago, at sa kabila ng mga pagkatalo, mayroong pagkakataon na muling magsimula at itama ang mga pagkakamali. Bukod dito, tinuturuan tayo ng serye ng halaga ng malasakit at pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang bawat karakter mula sa mga gwardiya hanggang sa mga preso ay nagiging inspirasyon ng lakas ng loob, pag-unawa, at pagkakaroon ng puso sa kabila ng lahat ng pagsubok.